Naging kapitan ako ng barko ng pinsan ko para mangisda. Mahigit 50 beses akong pumalaot sa loob ng isang taon. Kumita kami ng 2,980,000 na net profit. Pero 30,000 lang ang binigay niya sa akin. Inaasahang tatama ang malakas na bagyong butterfly sa loob ng 24 na oras. Sa may mga silangang baybayin. Kuya, kailangan na nating bumalik. Wala pang 40 kilometro ang layo ng mata ng bagyo sa atin. Pagpapakamatay na kung itutuloy pa natin to. Kalokohan, doble ang presyo ng isda kapag bumabagyo. Isang bagsak lang ng lambat, daan-daang libo na ang kikitain natin. Tapos sasabihin mo sa aking babalik tayo ngayon. Kapag hindi mo nabawi ang puhunan natin ngayong gabi, huwag ka nang bumalik. Todo kabig pakaliwa, ilahin ang kable numero 3, ipasok sa unang bodega. Sumabay sa alon, ilahin papuntang hilagang silangan. Iwasan nyo ang mga nakatagong bahura. Mga malalaking yellow croaker, lapu-lapu, at king crab. Nagawa natin. Tio Liu, Tio Zhang. Chen Yang, ang tapang mo rin talagang bata ka. Kagabi, muntik nang mabasag ang mga bintana sa lakas ng bagyo. Tapos nagawa mo pang maglayad. Na, Chen Yang. Sugal sa buhay ang pumalaot kapag may bagyo. Pero sa isang huli mo lang na ito, talo pa ang isang buwang kita namin. Ang galing talaga. Nako, hindi naman po masyado. Maganda ang trabaho mo kagabi. Naibenta ng doble ang mga isda na yan, 900,000. Ito naman ang bonus mo para sa katapusan ng taon, 30,000 lahat. 30,000. Kuya, 2,980,000 ang net profit natin buong taon. Di ba usapan natin, 50-50 tayo sa kita. Anong 50-50? Sabi mo, sa akin ang diskarte, at sa iyo ang barko at puhunan. At 50-50 tayo sa kita. Yang, nagkwenta ka ba talaga? Ang gasto sa barko, sa krudo, sa mga koneksyon. Lahat yan may bayad. Sumakay ka lang naman sa barko, nagmaneho, at naghanap ng mga isda. Binigyan na kita ng 30,000. Sapat na yan. Pero kuya, bumabagyo kagabi. Buong pantalan, bangka ko lang ang pumalaot. Muntik na akong mamatay sa laot. Ang dami mong dada. Buhay ka pa naman, di ba? Huwag kang ingrato. Kung wala ako, pambili ng gamot ng tatay mo, wala kayo. Tio, pakibilisan naman. Ang kupad-kupad nyo, kailangang maikarga na ang mga yan bago magtanghali. Pag na-late yan at binawasan ang bayad natin, kaya nyo bang bayaran? At ikaw tiya, ang tagal-tagal mo namang mamulot ng isda. Ako ang nagpapasweldo sa inyo, hindi para magpetix lang kayo. Opo, patapos na. 2 minuto na lang po, matatapos na po agad. Tay, Nay, bakit kayo nagbubuhat ng ganyan kabibigat, Tay? Masakit po ang likod nyo, di ba? Nay, magpahinga na rin po kayo. Ako na po ang gagawa niyan. Oh, nandito na pala ang hipag ko. Awa-awa ka na agad sa mga biyenan mo. E di ikaw ang kumayod para sa kanila. 3 sweldo ang kinukuha ng pamilya nyo sa akin. Palamunin ko na nga kayo. May gana pang mag-inarte nitong si Chen Yang sa akin. Chen Hao, makonsensya ka naman sa mga sinasabi mo. Lagpas 6 na po na ang edad ni na tatay at nanay. Araw-gabi silang nagpapakahirap dito. Tapos yung asawa kong si Chen Yang, bumabagyo na pumapalaot pa rin para sa'yo. Paano naging pabigat lang iyon? Konsensya, ako na nga bumubuhay sa pamilya nyo. Ako ang nagbabayad sa mga gamot at pagpapaospital ng tatay mo. Iyan ang totoong konsensya. Wag ka nang sumagot, hayaan mo na. Gagawin na lang namin ulit ang trabaho. Nga ate, kaya naman namin. Huwag na nating patagalin ang trabaho. Naitay, tama na po, huwag na kayong magtrabaho. Ako na po ang tatapos nito. Maupo na po muna kayo at magpahinga. Baka magkasakit pa kayo. Huy! Bahala kayo kung ayaw nyong magtrabaho. Sino namang dinadramahan nyo? Kuya, anong nangyari sa'yo, kuya? Ayos ka lang. Mang Chen. Nanay ni Mang Chen.
Anumang oras ay pwedeng lumala ang sakit sa puso ng tatay mo. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon niya. 200,000 ang kailangan para sa operasyon. Gawan niyo agad ng paraan para makalikom ng pera. Xiao Yang, sa totoo lang tayo Sa buong pantalan, ikaw ang pinakamagaling bumasa ng alon. Sa paghahanap ng mamahaling lamang dagat, sa iyo ang diskarte, sa akin ang puhunan. Kalahati tayo sa kikitain natin. Hindi kalulugiin dito. Sige, Kuya Tang. Kailangang maoperahan ni tatay kaya kailangan ko ng pera ngayon. Ibigay mo na muna sana yung 200,000 parte ko, ayos na yon. Kahit huwag mo na ibigay yung natitira anong parte ang sinasabi mo. Dahil lang may sakit ang tatay mo, manghuhutot ka na sa akin. Hindi charity ang negosyo ko. Ituring mo na lang na utang ko sa'yo, parang awa mo na. Pangako, paglipas ng 2 araw, babalik agad ako sa trabaho. Intindihin mo nga, sa akin ka talaga nagtatrabaho. Gusto mong umutang, sige ba? Lumuhod ka muna at magmakaawa, baka pag-isipan ko pa. Gusto mo pa akong labanan, hindi ka man lang tumingin sa salamin. Mahal, ang putla-putla mo ngayon nakakapag-alala. Nakuha mo ba yung pera para sa operasyon niya? Nakuha ko na, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi mo ako maluloko. Hindi ba pumayag si Chen Hao? Isang lamo muna ito. Kahit papaano, may maidagdag tayo. Hindi na pwedeng maghintay ang sakit ni tatay. Saka. Pasensya na, nahihirapan ka tuloy ng dahil sa akin. Baliw ka ba, mag-asawa tayo? Kaya walang ganyang usapan. Xiao Yang, magsabi ka ng totoo kay nanay. Kay Xiao Hao ka ba umutang ng pera? Hindi ba siya pumayag na tulungan tayo? Ito yung sahod ko para sa buong taon, 30,000. Tak. 30,000, saan aabot yan? Nay, punong-puno na ako. Magsusolo na ako sa paghahanap buhay. Hindi pwede, huwag kang magpadalos-dalos dahil lang sa galit. Kahit paano, habang nasa ilalim ka ni Chen Hao, may nakakain tayo. Kapag nagsarili ka at nalugi, tuluyan ng babagsak ang pamilya natin. Ma, hindi po ako nagpapadala lang sa galit. Halos magpakamatay na po ako sa trabaho, tapos barya lang ang ibinabayad sa akin. Hindi ko na po masikmura ang ganitong buhay. Nakikiusap po ako sa inyo, ma. Sige na po. Lao Chen, salamat sa Diyos at gising ka na. May masakit ba sa katawan mo? Pa, gising na po kayo. Sobrang pinag-alala niyo po kami. Yung mga pinag-usapan niyo kanina. Narinig ko lahat iyon. Pa, kagigising niyo lang po. Mas mahalaga pong magpagaling muna kayo. Anak, ang mga pang-aaping dinaranas mo sa labas. Alam namin yan ng nanay mo. Pero Chen, natatakot talaga ako. Wala tayong bangka, wala tayong puhunan. Isang sugal ang magsarili ng negosyo. Kung malugi man siya, paano na tayo mabubuhay? Anak, buong buhay naming nagpakakuba ng nanay mo sa dagat. Pero wala man lang kaming naipundar na negosyo para sa'yo. Huwag po ninyong sabihin yan, pa. Gusto mong gumawa ng sarili mong pangalan, kaya kinakabahan kami ng husto ng nanay mo. Pero hindi rin solusyon na habang buhay kang sunod-sunuran sa iba. Hindi namin hinihiling na yumaman ka ng sobra. Basta't makauwi ka lang ng ligtas, sapat na sa amin. Tanggapin mo to, anak. Gamitin mo ang perang ito bilang puhunan. Magagamit mo to pambili ng bangka at mga kagamitan sa pangingisda. Ma, para po sa pagpapagamot ni Papa ang perang iyan. Hindi ko po iyan kukunin. Nandito naman po kami ni ate sa bahay. Huwag na po kayong mag-alala sa kahit na ano. Pa, ma, ate. Makakaasa po kayo. Ako ang magtataguyod sa pamilya natin. Hindi ko nahahayaang may mang-api pa sa atin. Bibili ka ng bangka. Boss, sigurado ka na bang tatalikuran mo si Chen Hao para magsarili? Si Chen Hao ang naghahari-harian sa buong pantalan na to. Kapag nagsarili ka, kayang-kaya kanyang durugin. Alam ko. Ngayong alam mo na, kaysa magsayang ka ng oras dito, mas gusto ko pang makipagsapalaran sa laot. Sumunod ka sa akin. Hindi pwede ang isang ito. Sira-sira na ang balangkas. Paghampas ng alon sa laot, bibigay din agad ito kahit nakumpuni na. Pangalawang welding na rin ang mga dugtungan nito. Tumutulo na at hindi na maaayos. Halika rito at pakinggan mo. Matibay ang ilalim nito. Lumang bakal pa ito ng Soviet. Kumpara sa mga bagong barko ngayon, 3 beses ang kapal nito. Buo pa ang kilya, ang kahalang ang bulok. Kapag naayos, kaya pa nitong lumaban ng 10 taon. 50,000. 30,000, hindi pwede yan. Kapal at lumang bakal ng Soviet ito.
Kahit pukpukin mo, hindi mababasag. Hindi ko talaga pwedeng ibigay sa ganyang presyo. Kahit bakal pa yan ng Soviet. 3 taon na iyang nakatiwangwang dito, bulok na rin yan. Kung papayag ka sa 30,000, ililipat ko na agad ang bayad. 35,000, sagad na yan. Aba, paano na ang 1,000,000 order ko ng ligaw na lamang dagat? May deliver mo ba ng saktong oras o hindi? Boss Jiang, huwag po kayong mag-alala. Ang 1,000,000 order nating lamang dagat. Pangako, makukumpleto ko yan sa loob ng 3 araw. Linawin ko lang sa'yo ng maaga ha. Malate ka lang ng 1 araw, kalimutan na natin ang usapang ito. Sige po, Boss Jiang. Chenyang, pwede kong ipahiram sa iyo ang 200,000 na yon. Pero bago dumating ang bagyo, kailangan mong pumalaot at mangisda para sa akin. Kundi, ni isang kusing wala kang makukuha para sa pampagamot ng tatay mo. Chen Hao, itinaya ko ang buhay ko para sa iyo. Sa 1 taon, 2,980,000 ang malinis na kita mo. Tapos 30,000 lang ang ibibigay mo sa akin. Ngayong wala ka ng mautusan. Naalala mo ko ngayon, manigas ka. Abat may lakas ka ng loob na tanggihan ako. Tandaan mo, simula sa araw na ito. Ako na ang masusunod sa sarili kong barko. Aba, magaling ka talaga, Chenyang. May gana ka pang kalabanin ako ha. Bibili ka kamo ng barko, ah. Magsasarili ka pala, ha? Sisiguraduhin kong hindi makakapalaot iyang bangka mo at ni isang isda wala kang mabebenta. Tingnan ko lang kung paano ka mabubuhay ngayon. Ipagkalat niyo ang utos ko, sa buong pantalan, sa lahat ng nagtitinda ng isda at mga cold storage. Sino mang maglakas loob na bumili ng kahit isang isda kay Chenyang? Ay kinakalaban ako. Si Chen Hao. Putulin niyo ang lahat ng supply niyan. Sirain niyo ang kabuhayan niyan, masusunod, Boss Hao. Chenyang, ginusto mo to. Ipapaintindi ko sa'yo, na sa pantalang ito, ako ang batas. Manong, magkano po ang paayos sa bangkang to? Kung magbabayad ka ng tao, abutin yan ng 80,000. Pero kung ikaw mismo ang gagawa, wala kang gagastusin kahit isang kusing. Aba, magaling. Hindi pa rin nawawala ang husay mo. Tandaan mo, ang pag-aayos ng bangka ay parang pangingisda rin. Konting mali mo lang, buhay mo na ang kapalit. Xiao Yang, sa tingin mo ba, ano ang pinakamahalaga sa gitna ng dagat? Ang paghahanap ng kawan ng isda ay paghahanap ng ikabubuhay. Saan ka sisilong kapag may bagyo? Saan banda ang mga nakatabong bato? Paano ang ihip ng agos ng dagat? Ang mga bagay na to, hindi ito para lang mas kumita ka ng malaki, kundi para makabalik ka ng buhay. Walang alam si Chen Hao sa mga ganyan, kaya ang kaya lang niyang gawin ay mang-abuso ng tao para kumita. Pero iba ka. Kilala mo ang dagat. At iyan, ang alas mo. Sige, una na ako. Chenyang, bumili ka ng mga basurang bakal para magsarili. Kulang ka sa pampagamot ng tatay mo, di ba? Heto ang 200,000. Bigay ko na sa'yo yan, hindi mo na kailangang bayaran. Ako na ang gagawa ng paraan para sa pampaopera ng tatay ko. Hindi ko kailangan ng pera mo. Chenyang, putangina, binibigyan ka na nga ng grasya, nagmamalaki ka pa. Sino ba sa akala mo ang sarili mo? Kung wala si Chen Hao, sa tingin mo ba may mararating ka? Umaasa ka dyan sa basurang tinutungtungan mo. Sa tingin mo makakapalaot ka para mangisda gamit yan. Tandaan mo to. Kahit maayos pa ang bangkang yan, ni isang isda wala kang mahuhuli. Habang buhay ka lang magiging isang walang kwentang tao na umaasa sa limos ko. Isang basura. Chen Hao. Hinding-hindi na ako magmamakaawa sa'yo, at lalong hindi na ako magtatrabaho para sa'yo. Ang mga utang mo sa akin, babawiin ko rin balang araw. Hindi lang ikaw ang naghahari sa pantalang ito. Kaya kong manghuli ng sarili kong isda, at kaya ko rin itong ibenta ng maayos. Magaling, Chenyang.
Ngayong tinalikuran mo ako, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin balang araw, hindi kita bibigyan kahit isang sentimo, at huwag ka nang umasang makakatuntong ka pa sa pantalang ito. Titignan ko lang kung paano ka makakahuli ng isda gamit iyang sira-sira mong bangka, at kung paano mo ililigtas ang tatay mo. Anong tinitingin-tingin nyo? Bumalik na kayo sa trabaho. Sinumang mangahas na tulungan siya ay tahasan akong kinakalaban. Kuya Yang, seryoso ka bang magsosolo ka na? Ginagawa ko na nga, di ba? Ayos pa itong gamitin. Paano naman yung pinsan mo? Nabalitaan kong nagbitiw siya ng banta. Kung natatakot ka, huwag ka nang sumama sa akin. Hindi kita masisisi. Sinong nagsabing takot ako? Tingin mo ba sa akin, kay Dazuang, ganyang klaseng tao? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Anong dapat ipag-alala? 16 na taong gulang pa lang ako, pumapalaot na ako. Kahit bumabagyo, naglalayag ako. Wala lang sa akin ang maliit na alon na ito. Sige, sasama ko sa'yo. Doble ang sahod mo. Seryoso ka ba? Kailan ba kita niloko? Boss, nasabihan ko na ang ilang negosyante ng isda. Alam na nila ang sitwasyon. Pero doon sa syudad, si Boss Zhao, hindi lang tayo ang supplier niya, kaya hindi siya nadala sa pananakot natin. Si Zhao Dihai ng Donghai Seafood. Wala akong pakialam kung kanino siya bumibili ng isda, pero kung kay Chen Yang siya kukuha, ibig sabihin ay kinakalaban niya rin ako. Babala sa matinding bagyo. Ang super bagyong Haiyu ay tatama na sa mga baybayin. Inaasahang magdadala ito ng malakas na hangin na aabot sa level 12 pataas at matitinding pag-ulan. Kuya Yang, sabi sa weather forecast, may bagyo raw bukas at sa makalawa. Bagyong Haiyu daw, at nasa level 12 ang lakas ng hangin sa sentro nito. Maapektuhan nito ang buong East Sea. Tamang-tama. Tamang-tama. Mas malakas ang hangin, mas mahal ang isda. Pero Kuya Yang, hindi pa nga tapos ayusin itong barko mo eh. Hindi pa buo yung tagiliran ng barko mo. Papalaot ka ng may bagyo. Hindi na yon. Kundi sa unang araw pagkatapos ng bagyo. Kapag nakadaan na ang bagyo, magugulo ang mga alon sa ilalim ng dagat. Matutulak papunta sa mababaw ang mga isda mula sa kailaliman. Kapag nangyari yon, ang isang salok natin ay katumbas na ng isang buwang huli. Paano mo naman nalaman yan? Tinuro yan sa akin ng master ko. Kuya Hao, parating na raw ang bagyo sa Makalawa. Ipasok na ba natin sa silungan ang barko natin? Ipasok nyo. Paano naman sina Chen Yang, yung basag-basag niyang barko? Ipasok man niya o hindi, ganoon pa rin. Isang hampas lang ng alon doon, wasak na yon. Mas malakas ang hangin, mas mahal ang isda. Kapag lumipas na ang bagyo, ako mismo ang papalaot. Sa biyaheng ito, kikita tayo ng hindi bababa sa 2 milyon. Maayos ang pagkakagawa. Boss, pakitingnan niya po ng maigi. Walang problema sa mga hinang, walang sira ang kilya. Mas matibay pa tong barko mo ngayon kumpara sa kalahati ng mga nakadaong dyan eh. Darating ang bagyo sa Makalawa. Kailan mo babalak pumalaot? 4 ng madaling araw, sa unang araw pagkatapos ng bagyo. Aabot pa sa 2 hanggang 3 metro ang taas ng mga alon noon. Alam ko. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Bigay ito ng master ko. Sabi niya, anumang bagay sa dagat pwedeng masira. Mawawalan ng signal ang GIA. Papalpak ang radar. Pero hindi dapat mawala ang pananalig mo. Master. Bumalik ka ng buhay. Mangako ka sa akin ng isang bagay. Sige, ano yon? Huwag kang magmamatapang, bumalik ka na kapag lumakas ang hangin. Hindi mahalaga kung makahuli ka man o hindi. Atsu, seryoso ako. Paano na ako kung may mangyari sa'yo? Paano na sina mama at papa? Pangako. Babalik agad ako kapag masyadong malakas ang hangin. Dapat tuparin mo yang sinabi mo ha. Kuya Yang, mas mababa ng 0.8 degrees ang temperatura ng tubig kaysa kahapon. Normal lang yan, nahalo ng bagyo pa itaas ang malamig na tubig mula sa ilalim. Lumiko ka ng 15 degrees papuntang Timog Silangan. Bilis ng takbo, 6 na knots. Timog Silangan, di ba puro mababaw na bahagi yun? Tinangay ng bagyo ang mga plankton mula sa malalim na bahagi papunta sa mababaw. Kaya sumunod din ang mga maliliit na isda. Tapos hahabulin naman ng mga malalaking isda yung mga maliliit. Kuha ko na, kuha ko na.
Dazuang, tingnan mo nagkukumpulan ang mga ibong dagat doon. Grabe, ang daming ibong dagat na humahabol sa kawan ng mga isda. Tingnan mo yung kumikinang sa ibabaw ng tubig doon, may mga isda. Kuya Yang, parang may mali ah. Wala namang lumalabas sa fish finder natin. Mababaw na bahagi lang ang kayang i-scan ng fish finder. Nasa ilalim ng thermocline ang kawan ng mga isda na to. Hindi yan masagap ng makina. Sabi na ni boss, mas maaasahan minsan ang sariling galing kaysa sa makina. Kuya Yang, puno na ng isda ang buong screen. Parang aapaw na. Dahan-dahan lang sa paghuhulog ng lambat. Hayaan mong kusa silang pumasok sa loob. Kuya Yang, baka nasa 800 kilo to ah. Ayos din ang kalidad. Bumalik na tayo sa daungan para ibenta ang mga isda. Anong nangyayari? Kung nakahuli siya, bakit tayo hindi? Kuya Hao, sinundan naman natin ang ruta ni Chen Yang ah. Pero wala pa rin talagang lumalabas sa fish finder natin. Subukan kaya natin doon sa may mababaw na bahagi. Ihulog mo na agad ang lambat, hindi ako makakapayag na wala tayong mahuhuli. Kuya Hao, ganito lang kaunti. Lumipat tayo ng pwesto, ihulog natin ulit ang lambat. Kapag wala tayong nahuling isda ngayong araw, malalagot tayo pag uwi natin. Boss Lee, may mga buhay na isda ba dyan sa inyo? Kukuha sana ako, mas marami, mas maganda. Ikaw na ang bahala sa presyo. Basta may parating mo lang agad dito sa daungan. Kailangan ko kasing may report na yon din. Naku, Chen Hao, wala ka na naman bang nahuli? Kakatwag lang sa akin ni Chen Yang. Sabi niya nakahuli raw siya ngayon ng 1,000 kilong mamahaling isda. Pabalik na nga raw siya eh. Dami mong satsat, tinatanong kita kung may isda ka ba, dadagdagan ko ang bayad. Babayaran ko ng 20% higit sa presyo sa merkado. Bilis, ipadala mo na rito. Sige na nga, alang-alang sa pera. Ipapadala ko na agad dyan. Pero pag-isipan mo sanang mabuti. Halata agad sa isang tingin ang pagkakaiba ng buhay na isda sa bagong huli. Kapag nahuli ka ng boss mo, huwag mo akong sisisihin ha. Ano pang tinutungangan nyo riyan? Pumila kayo at abangan ang mga isda. Chen Yang, magkano ang 1 kilo nitong isda mo? Ang ganda ng kalidad ah. Chen Yang, pinaalalahanan kita. Huwag kang magyabang dahil lang nakabili ka ng sirang bangka at nakahuli ng ilang isda. Ni hindi nga makahabol ang bangka mo sa alon ng barko ko eh. Hindi porket malaki ang barko eh makakahuli na agad ng isda. Nasa diskarte yan, wala sa laki ng barko. Madaling araw ko pa naihulog ang lambat na ito. Mga ligaw na malalaking yellow croaker. 300 piso ang kilo. Aba, nilalait mo ba ako? Hindi kita nilalait. Nagsasabi lang ako ng totoo, malaki man o maliit ang barko, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga kung sino ang kapitan, at kung sino ang may tunay na galing. Hoy, magsitigil kayong lahat, tandaan nyo itong sasabihin ko. Kung sino man ang bibili ng isda ni Chen Yang ngayon, ako, si Chen Hao, ang kinakalaban nyo. Mula ngayon, ang sinumang negosyong hawak ko ay hindi na. Makikipagtransaksyon sa kanya, sisiguraduhin kong hindi siya makakagalaw rito sa daungan. Tandaan mo to, Chen Yang, ako ang masusunod sa daungang ito. Pinsan kita, kaya kitang iangat. At kaya rin kitang ilubog ng tuluyan, kaya kung akala mo ahon ka sa pangingisda, mangarap ka. Chen Yang, maganda ang kalidad ng mga isda mo. Salamat po, Tito Lee. Alam mo ba kung bakit sa pantalan, walang nangahas na bumili ng mga isda mo? Opo, Tito Lee, alam ko. 20 taon na kayong bumibili ng isda sa pantalan. Kaya alam nyo kung anong isda ang maganda, at kung ano ang hindi. Alam kong hindi nyo palalampasin ang magandang isda nang dahil lang sa isang salita ni Chen Hao. Aba, mas may sinasabi ka kaysa sa pinsan mo ah. Hindi po sa magaling magsalita. Nagsasabi lang po ng totoo. Pero hindi ko mabibili ang mga isdang ito. Pero dahil matagal na kaming magkaibigan ng mentor mo, tuturuan kita ng paraan. Sa Kapitolyo, walang pakialam ang mga seafood restaurant sa impluensya ni Chen Hao. Ang tanging tinitingnan lang nila ay kung maganda ang isda. Pupunta ka sa Kapitolyo. Lahat ng bumibili ng isda rito sa pantalan, tinakot na ni Chen Hao. Kailangang maibenta na bukas ang mga preskong isda. Pumunta ka na, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito sa bahay. Kabisado mo ang pangingisda at alam mo ang magandang huli. Basta't maipadala natin ito sa Kapitolyo. Siguradong may bibili niyan. Hihintayin kita rito sa bahay. Boss, gusto niyo po bang tingnan ang mga isda namin? Saan galing yan? Sa Donghai po, sariling huli namin. Pwede na rin ang kalidad. Magkano? 300 po. Mas mahal ng 20% kaysa sa palengke. Ginto ba yan? Nang-hold up ka ba, boss? Nakikita nyo naman po kung gaano kaganda ang isda. At alam nyo ring sulit ito sa ganyang presyo. Bata, mukhang unang beses mo yatang magbenta ng isda rito sa Kapitolyo. Ano, kaya pala. Sasabihin ko sa'yo, hindi binabase sa isda ang bentahan dito. Nakadepende yan sa koneksyon mo. May kilala ka ba rito? Wala tayong magagawa kung ganon. Kuya Yang, paano na sa susunod na pwesto tayo?
Kuya Yang, tinanggihan tayong lahat. Paano na to? Babalik tayo bukas. Oh, Xiao Wang, kamakailan, hindi na sariwa ang mga dinadalan niyong isda. Naku, Boss Zhao, pasensya na po talaga. Bumagyo kasi kaya tumigil ang mga bangka. Sige na, ganito na lang muna. Boss, ito po ang sariwa at ligaw na yellow croaker. Saan galing ang isdang to? Ako po ang humuli niyan. Ibinaba ko ang lambat ng alas 4 ng madaling araw, sa pangatlong araw pagkatapos ng bagyo. Pangatlong araw pagkatapos ng bagyo. Alam mo ba kung gaano kadelikadong pumalaot ng ganong oras? Opo, pero sa mga oras na yon nakukuha ang pinakamagandang kalidad ng isda. Anong pangalan mo? Chen Yang po. Baka hindi nyo pa naririnig. Pero simula ngayong araw, makikilala nyo na rin po ako. Haha, may lakas ka ng loob, bata. Kukunin ko ang batch ng mga isdang to, akong si Zhao Dahay. Salamat po, Boss Zhao. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kung pangit ang isda mo sa susunod, hindi ko pa rin yan kukunin. Chen Hao, anong klaseng basurang isda tong ipinadala mo sa amin? Mahigit kalahating buwan na ata simula nung hinuli ang mga isdang to ah. Base sa kontrata, kailangan mong magbayad sa amin ng 3 beses ng multa. Hindi pa sira ang mga isdang ipinadala ko. Huwag mo kong isahan dito. Linawin ko lang sa'yo ha. Walang nakasulat sa kontrata na kailangang buhay at sariwa ang isda. Kaya huwag mong isisi sa akin ang lahat ng problema. Sino bang niloloko mo? Dahil sa'yo, naapektuhan tuloy ang partnership namin sa Donghai Seafood. Mamili ka, magbayad ka ng 3 beses ng multa. O maghintay kang ilantad ko ang lahat ng kalokohan mo. Ipapaalam ko sa buong probinsya na niloloko mo ang mga kliyente mo. Ikaw ang bahala. Sige na, magbabayad na ko. Huwag mo na tong palakihin. Chen Yang, kasalanan mo ang lahat ng to. Hindi kita palalampasin. Magkano mo na ibenta? 260,000. Ang laki kung ibabawas ang puhunan. Tumubo tayo ng 180,000. Mas malaki pa to kaysa sa kikitain natin kay Chen Hao sa buong taon ah. Mahal, nagawa mo talaga. Nagsisimula pa lang tayo. Dalhin mo muna to kay Master. Lahat ng utang ni Dazuang, kailangan nilang pagbayaran. Lanan. Boss Hao, bumagsak ng 30% ang benta natin ngayong buwan. Naniningil na rin sila para sa penalty natin. Nasaan ang pera? Saan napunta ang kinita natin noong nakaraang buwan? Ibinayad na po lahat. Sa mga naunang penalty, yung natira, halos hindi na po mapaikot. Humanap ka ng ahente, isanla mo yung bahay para makautang at makapagbayad. Hindi ako makakapayad. Na hindi ko mapapabagsak ang isang tulad ni Chen Yang. Kuya Yang, may imbitasyon po galing kay Boss Zhao. Sabi rito, sa susunod na linggo raw magpapabidding. Para sa magiging exclusive seafood supplier. Kapag nanalo tayo sa bidding na ito, makukuha natin ang 13 sangay sa buong probinsya. Bilang tanging supplier nila ng mga seafood. Ba, napakaganda niyan. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon natin para maghari sa pantalan. Sa bidding na ito para sa Donghai Seafood, sisiguraduhin kong sa akin yan mapupunta, ako si Chen Hao. Kung sino man ang maglakas loob na umagaw nito sa akin, puputulin ko ang supply niya ng krudo at kukunin ko ang mga bangka niya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik sa pantalang ito habang buhay. Naiintindihan niyo ba? Buo na talaga ang loob ni Chen Hao na suluhin ang lahat ngayon ah. Anong magagawa natin? Malaking grupo ang mga yan. May mga cold storage sila at sandamakmak na pera. Paano naman tayo, na mga maliliit na mangingisda lang, anong panlaban natin sa kanila? Ito ang pinag-ipunan ko sa kalahating buhay ko. Ang pamana ni Old Layang sa kanyang disipulo, iba ang pangingisda sa laot. Kumpara sa malapit sa Pampang, kaunting pagkakamali lang, wala kang mahuhuli. Master, tandaan mo. Obserbahan mo ang kulay ng tubig, pagmasdan ng mga ibon at pakiramdaman ang lamig ng tubig. Ang mga pamamaraang ipinamana pa ng ating mga ninuno ay mas tumpak pa kaysa sa kahit anong makina. Manager Wang. Pakarga ng 2 bariles ng crudo, full tank. Nako, Chen, pasensya ka na talaga. May maintenance ang gasolinahan natin ngayon eh. Hindi muna kami pwedeng magkarga sa inyo. Maintenance. Paano sila nakapagkarga? Kuya Yang, halata namang binayaran na siya ni Chen Hao. Sinasadya talaga nilang pahirapan tayo, alam ko. Anong gagawin natin ngayon? Pupuntahan natin si Master. Tanungin mo siya kung may paraan. Dati, pangarap kong maglayag mag-isa sa laot. Kaso, ang bilis lang talaga ng panahon. Ngayong matanda na ko, hindi na kaya ng katawan ko. Boss, pwede pa ba tong crudo? Ang ginawa kong celerian, kahit 10 taon pa ang lumipas, pwede pa rin. Boss, bakit pa ako mahiya sa inyo? Sige na, kargahin mo na yan.
Bakit gising ka pa? Minarkahan ko na para sa iyo ang mga lugar ng mga isda sa kanang ibaba ng mapa, pati ang limitasyon sa hulihin, at mga patakaran kapag bawal mangisda. Tiniklop ko na rin ang mga pahina niyan. Hindi kita matutulungang magbaba ng lambat, kaya tutulungan na lang kitang intindihin ang mga patakaran. Mangisda tayo ng tama. Ang mahalaga, ligtas kayong makauwi. Boss Hao, seryoso ba talagang pumalaot ng malayo si Chen Yang? Pumalaot ng malayo. Gamit ang bulok niyang bangka. Hanggang 180 nautical miles lang ang itatagal niyan. Hindi man lang yan aabot sa mismong laot. Bakit ang lakas ng loob niyang agawin ang kontrata? Naghahanap siya ng sarili niyang kamatayan, kaya tutuluyan ko na lang siya. Naayos mo na ba sa gasolinahan? Hindi na siya bibigyan ng krudo ng gasolinahan. Kinausap ko na rin ang mga nasa pantalan. Sinadya na ring ibagsak ang bangka niya sa inspeksyon. Mabubulok na lang siya dyan sa pantalan. Boss Hao, may kailangan pa ba tayong gawin? Huwag kang magmadali, hayaan mo muna siyang magpumiglas. Mas masaya kapag nalaman niyang hindi na siya makakapalaot pa. Boss Yang, kapag nalaman ni Chen Hao na nakakuha tayo ng krudo, paniguradong manggugulo na naman yon. Kaya habang madilim pa, umalis na tayo ngayon din. Boss Hao, pumalaot na si Chen Yang. Boss Yang, may speedboat na humahabol sa atin mula sa likod. Si Chen Hao yan, hoy Chen Yang. Ang lakas ng loob mong pumalaot ah. Palulubugin ko kayo dyan mismo sa dagat. Totoohanin ko to. Baliw ka na ba? Pag-aari mo ba tong dagat? Iatras ang makina sa kaliwa, ihanda na ang lambat. Ngayon na, Kuya Yang, ngayon na. Ibaba mo na agad ang lambat. Tignan nyo parang tanga lang na nag-aaksaya ng oras. Magbababa ng lambat sa parteng ito ng dagat para lang manghuli ng maliliit na hipon. Hahaha, Kuya Yang. Punong-puno ang lambat, umaapaw. Mga wild na pampano, puro pilak na pampano, hahaha. Kuya Yang, ang lambat na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Sambalang talaga yan. Kalain mong naswertehan pa ng lokong yan. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Ibaba nyo na agad ang lambat. Ihulog niya dyan mismo sa tabi niya. Chen Yang, humanda ka sa akin. Kuya Hao, masyadong maganda ang kalidad ng mga pampano ni Chen Yang. Kung mabibili yan ng Donghai Seafood, dami mong satsat. Kamusta na yung pinapagawa ko sa'yo? Nakontak ko na po ang Coast Guard. Sabi nila pwede raw nilang tanggapin ang reklamo. Pero kailangan daw ng matibay na ebidensya. Ang salita ko ang ebidensya. I-report mo na agad ngayon din. Sabihin mong lumagpas sa limitasyon si Chen Yang at nag-illegal na pangingisda. Ibibigay ko sa iyo ang coordinates para direktang maimbestigahan siya ng Coast Guard. Kuya Hao, paano kung malaman nilang gawa-gawa lang natin ang reklamo? Kapag sinabi kong totoo, totoo yan. Grabe ang ganda ng kalidad nito. Siguradong mga pampano ito mula sa malalim na dagat. Nakakapagtaka talaga. Imposibleng makahuli ng ganitong kalaki kung hindi galing sa pinagbabawal na karagatan. Matindi, Chen Yang, gaano ba kalayo ang pinuntahan mo? Wala pang 100 nautical miles. Kuya Yang, huwag ka na magpakumbaba. Tingnan mo lang ang kaliskis at mga mata niyan. Kahit sino malalaman agad. Na mga isda ito mula sa malalim at malamig na bahagi ng dagat. Galing pa ito sa hindi bababa sa 150 nautical miles. Chen Yang, huwag kang magpakasaya ng masyadong maaga. Kuya Yang, bakit papunta sa atin ang barko ng Coast Guard? Donghayu 008 shit. May natanggap kaming report na illegal kayong nangingisda at lumagpas sa boundary. Itigil agad ang barko at maghanda para sa inspeksyon. Anong kalokohan yan? Sino namang si Raulo ang nag-report niyan? Nasa tamang lugar kami buong oras. Kahit 1 pulgada hindi kami lumagpas sa boundary. Huwag na kayong maingay. Itigil nyo ang barko at hayaan nyo silang mag-inspeksyon. Ito ang logbook ng bayahe. Track record at listahan ng mga huli namin. Pati na rin ang environmental permit namin para sa bayaheng ito. Nandito lahat. Dito sa coordinate na ito. Gaano katagal kayo tumigil dito? 2 oras at 17 minuto. Nakasalubong kasi kami ng warm current dyan. Kaya sigurado kaming may kawan ng mga isda sa ilalim. Kaya itinabi namin ang barko at nagbaba ng lambat. Nasaan ang mga huli nyo? Dalhin mo ako doon para makita ko. Ayos naman ang pagkasariwa. Sa legal na lugar namin nahuli lahat yan.
Kahit isa-isahin mo pa yan, kaya naming patunayan kung saang coordinate namin nahuli. Mula sa pagbaba ng lambat, hanggang sa pag-angat, may video kaming lahat niyan. Kung gusto nyo, ipapakita ko pa sa inyo. Na-check na namin, walang katotohanan ang report. Legal ang lahat ng operasyon nyo. Sige, ituloy nyo na ang trabaho nyo. Teka, pwede bang malaman kung sinong tarantado ang nag-report sa amin? Pasensya na, hindi namin pwedeng sabihin. Pero papaalalahanan na kita. Medyo magulo sa laot ngayon, kaya mag-ingat na lang kayo. Ano, nakumpis ka ba yung barko nila? Sablay yung report. Na-check na daw ng Coast Guard. Legal daw lahat ng galaw nila eh. Tugmang-tugma daw yung mga coordinate, track, at pati mga huli nila. Imposible yan. Yung bulok na barko na yon, wala man lang matinong nabigasyon. Paanong magiging legal ang lahat ng galaw nila? Boss How, paano kaya kung tayo na rin ang pumalaot sa malayo para mangisda? Sa tagal na natin sa industriya, bibili tayo ng pinakamagandang fish finder at ng pinaka-advanced na sonar. Kumuha pa tayo ng drone para maghanap ng isda. Si Chen Yang, puro lumang diskarte lang ang alam. Paano siya makakalaban sa atin? Tama ka dyan. Hindi ako naubusan ng pera. Ano nang panaman ni Chen Yang, yung pinakamodernong gamit sa pangingisda? Bilhin niyo lahat para sa akin. Titignan ko lang kung hindi ko pa matalo si Chen Yang. 3 bagay lang ang tinitingnan ni Zhao Dehai sa pagpili ng sample. Tuloy-tuloy na supply. Siguradong kalidad at responsableng pangingisda. Pasado sa lahat ng iyan ang mga sample natin. Ang seryoso mo naman masyado. Mas aligaga ka pa sa bidding na ito kaysa sa akin. Pinagbuwisan mo ito ng buhay. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang pagod mo. Sa bidding sa susunod na Miyerkules, ipapakita ko mismo kay Chen Hao kung ano ang tunay na galing. Tiwala ako sa'yo, kaya mo yan. Boss Hao, naghahanda na po ng sample para sa bidding ang mag-asawang Chen Yang. Gusto nyo bang sabutahihin na natin sila? Kuya Yang, naka-empek na ang lahat. Ipadadala na ito diretsyo sa Donghai Seafood Headquarters bukas ng umaga. Bantayan mo ito rito ngayong gabi. Kahit sandali, huwag mo itong iwanan. Huwag kayong mag-alala, Kuya Yang. Hanggat ako si Dazuang ang nagbabantay, kahit isang langaw hindi makakapasok dito. Kahit binabantayan pa ni Dazuang ang mga sample sa bodega, hindi pa rin ako mapakali. Hindi naman siguro aabot sa ganoon. Maaasahan naman si Dazuang eh. Mabuti na yung nakakasiguro. Kailangan ko pa ring silipin para makampante ako. Dazuang, gumising ka. Kuya Yang, ate, bakit kayo nandito? May mali sa selyong ito. Anong nangyari rito? Ang pirma mo rito ay isinulat ng madiin gamit ang ballpen. Pero itong nakadikit, halatang kinapalan lang gamit ang marker. Peking-peke ang sulat. At maling-mali ang temperatura rito. Maitim ang kaliskis ng isdang to. Namumutla rin ang hasang. Hindi to sa atin. May nagpalit ng mga sample natin. Kuya Yang, panay naman ang bantay ko. Hindi ko alam kung bakit ako inantok at nakatulog. May reserba pa ba tayong sample sa bahay? Matagal na akong nagtabi ng mismong kapareho nito. Saka mula pa sa simula ng pag-iempeke, na-i-video ko na ang lahat. Katulad nung paghihiwalay, paglalagay sa kahon. Pagtimbang, paglalagay ng selyo. Bawat hakbang na i-record ko. Yung sulat kamay sa pirma, pwesto ng pagkakadikit ng selyo. Pati ang pagkakaayos ng mga isda sa kahon, may ebidensya tayo sa lahat ng yan. Ang galing mo talaga, ate. Napaka-maingat mo. Kailan mo papatagong na i-video yon? Mula pa nung araw na magdesisyon tayong sumali sa bidding, pinaghandaan na natin kung sakaling may gumawa ng kalokohan. Aba, Chen Yang. Ang aga natin, Nagmamadali ka bang ilabas yang mga basura mo? Sample para lang ipahiya ang sarili mo. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mong gago ka? Walang problema sa mga sample ko. Ikaw nga dyan, ang porma-porma mo. Wala namang ibubuga. Lene, ang yabang mo pa ring magsalita. May ipagyayabang o wala, malalaman natin yan sa bidding. Ngayong araw gaganapin ang Donghai Seafood Annual Exclusive Supplier Bidding. Para sa 13 sangay, 3 taong kontrata.
At 30 milyong pisong procurement bid, ang pinakamagaling ang makakakuha nito. Para sa ating unang bidder, Chen Hao, maaari ka nang umakyat sa entablado. Mga kagalang-galang na hurado, ito po ang aking fleet ng mga barko, 12 barkong pangisda, 3 cold storage facility, at may kakayahang magproseso ng 20 toneladang isda araw-araw. Ginagarantiyahan ko po na hindi tayo maubusan ng supply buong taon, at ang presyo namin ay 10% mas mababa kaysa sa merkado. 10% mas mababa. Masisiguro mo ba ang kalidad niyan? Kompleto po sa pinakamodernong kagamitan ang mga barko ko. Piling-pili ang bawat isang isda. Saganang-sagana ang supply nila. Ang laki talaga ng operasyon nila. Tawagin na natin ang susunod na bidder sa entablado, si Chen Yang. 请上台。 2 kahon lang ang dala niya. Yung iba, may pabarko, may at may pa-promo video pa. Tapos siya, puro sample lang ang dala. Magandang araw po sa inyong lahat, mga boss. Ako po si Chen Yang. Isa lang po akong ordinaryong mangingisda, wala po akong malalaking barko. At hindi ko rin po kaya yung mga ganoong bonggang presentasyon. Ang tanging dala ko lang po ay mga tunay at dekalidad na isda. Kung maganda ba ang isda o hindi na po kailangang daanin sa salita. Isang tingin nyo lang, malalaman nyo na, buo ang mga kaliskis, pulang-pula ang hasang. At malinaw ang mga mata, mga sariwa at bagong huli lang po ang mga ito. Ito po ang lubok ng paglalayag namin. Kahit nakakadaan lang ng bagyo o patapos na ang fishing ban, tuloy pa rin po ang pagpalaot namin para lang makuha ang pinakamataas na kalidad ng mga huli. Ito po ang record ng paglalayag namin noong nakaraang linggo. Nandyan po ang mga coordinates, pati ang temperatura ng tubig, at lahat po ng detalye tungkol sa mga huling isda. Wala pong kahit anong dinoktor na detalye dyan. Paano mo naman nasisiguro kung kailan dapat pumalaot at kung kailan dapat ibaba ang mga lambat? Mga pamamaraan po ito na ipinamana pa ng mga nakatatanda sa pagtingin sa kulay ng tubig at galaw ng mga ibong dagat, pati na sa pagtatantya ng temperatura ng tubig. Yan po ang kakayahan ng mga bihasang mangingisda. Gaano katagal mo yang pinag-aralan? 10 taon po, simula noong unang beses akong sumampa sa barko kasama ng maestro ko. Sumusunod ba sa mga patakaran ang ruta nyo? Wala bang mga paglabag sa operasyon? Sumusunod po sa batas ang lahat. Kompleto po sa papeles. At ang ruta namin ay sumusunod mismo sa regulasyon ng kawanihan ng pampangisdaan. Eksakto po lahat sa patakaran. Lanan, mas pulido kang magtrabaho kaysa sa inaasahan ko, Ijo. Kasi alam ko po, na kapag makikipagnegosyo ako sa inyo, kailangan kong patunayan ang tunay kong galing. Malinaw na sa ating lahat ang presentasyon ng 2 panig. Ang desisyon ko, ibibigay ko pagkalipas ng 1 linggo. Sasama kami mismo sa mga bangka para mag-inspeksyon. Titignan namin kung sino ang sumusunod sa tamang proseso. At kung sino ang may pinakamagandang huli, siya ang mananalo sa kontrata. Wala naman kayong tutol dyan, ano? Wala po, Boss Zhao. Sisiguraduhin ko pong makikita nyo ang pinakamagandang huli. Ang mga isda na lang ang magpapatunay. Wala rin akong tutol. Mamaya, kapag pumalaot na tayo para sa inspeksyon, humanap ka ng tiyempo, sirain mo ang fish finder sa bangka ni Chen Yang. Boss Hao, paano kung mabuko tayo? Ano ngayon kung mabuko? Wala naman siyang ebidensya. Subukan lang niyang ibintang sa akin yan. Huwag ka na kasing mag-isip, tara na. Samahan mo akong uminom ng tsaa, kasama si Boss Zhao, kailangan nating magpalakas. Boss Zhao, nandito na po pala kayo. Tingnan niyo po itong bangka ko, bago lahat ng kagamitan. Siguradong walang sablay ang pangingisda natin. Ito ba ang bangka mo? Opo. Medyo luma na po. Pero matibay pa rin. Kayang-kayang pumalaot sa malayo, walang problema. Ayos lang kahit medyo luma. Basta masipag ang mangingisda, sapat na yon. Kuya Yang, anong nangyari? Nawala ang signal. May pumutol ng kable. Tingnan ko pa yan kagabi Maayos pa naman yan Hindi na kailangang pag-isipan pa. Siguradong gawa to ng tarantado na si Chen Hao, ang dumi talaga maglaro. Fish finder lang naman ang nasira, walang kaso yon. Kahit walang makina, makakahanap pa rin ako ng kawan ng isda. Kuya Yang, ang lawak-lawak ng dagat kung walang fish finder. Paano tayo makakahanap? Sira na ang fish finder, paano mo balak hanapin ang mga isda? Pumunta tayo roon. Ganyan lang, ituturo mo lang. Paano ka nakakasiguro? Tingnan mo ang galaw ng mga alon. Galing sa timog silangan ang mga alon. Malakas ang agos ng tubig sa parteng iyon. Kaya natural na doon pupunta ang mga isda. Tingnan nyo yung mga ibong dagat na yon. Nag-aabang lang sila dyan. Hinihintay lang nilang tangayin ng alon pataas yung mga maliliit na isda. Kung saan nagumpukan yung mga ibon, siguradong may malaking kawan ng isda sa ilalim niyan. Hindi kailanman nagsisinungaling ang dagat.
Itigil ang barko at ibaba ang lambat. Kuya Yang, wala man lang kahit anong galaw dito sa radar. Kuya Yang, sobrang bigat ng lambat na to. Parang sasabog na sa dami. 20 taon na akong nagtatrabaho sa industriya ng seafood. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaganda at kapantay na mga ligaw na espada. Boss Zhao, yung lokasyon kung saan nahuli ang mga isdang ito. Pati ang oras at klase ng isda, naitala ko na po lahat. Talagang maasahan ka sa trabaho, iho. Nag-alala pa naman ako nang wala sa lugar. Hindi maaari. Imposible talaga yan. Wala nga siyang gamit panghanap ng isda, Kuya Hao. Mabuti pa yata, itaas na natin ang angkla at umalis na tayo, tara na. Gumastos ako ng 3 milyon para sa mga mamahaling kagamitang ito. Tapos ngayon, papauwiin mo ko ng nakayuko at walang dala. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Sabi ko na nga ba paanong makakaagaw ng kontrata ang isang baguhang tulad ni Chen Yang laban kay Chen Hao? Yun pala, nanuhol lang siya ng patalikod. Baliwala rin pala ang galing at husay. Mas malakas pa rin talaga ang kapit kapag may pera. Huwag nga kayong mag-imbento ng kwento. Hindi naman ganyang klaseng tao si Chen Yang tingnan. Kalat na nga yung mga litrato, magdadahilan pa ba? Sa dami ng mga bigating sumali sa bidding, bakit sa kanya pa talaga pumabor si Zhao Dehai? Isang bagito lang yan, bakit ganyan kayo makapagchismis? Yung litratong yan, nagkataon lang sa anggulo ng kamera. Sinisiraan lang nila siya ng sadya. Malinis ang konsensya ni Kuya Yang at wala siyang ginagawang masama. Wala talagang nangyaring ganyan, hayaan nyo na nga sila, huwag nyo nang pansinin. Kuya Yang, hahayaan mo na lang bang siraan at gawan kanila ng kwento ng ganyan? Wala tayong magagawa, nasa kanila ang bibig nila. Hayaan mo silang magsalita ng kahit anong gusto nila. Pero ang kalidad ng mga isdang huli natin, at kung gaano ba tayo kagaling, hindi yan mapapatunayan ng mga chismis at paninira nila. Ipinapakilala ko sa inyo, ito si Chen Yang. Ang napili kong maging partner sa pagkakataong ito. Siya rin ang pinakamaalam sa dagat dito sa pantalan natin. At ang pinakamagaling na mangingisdang binata. Boss Zhao, may usap-usapan po online na luto raw ang panalo ni Chen Yang sa bidding. Sinasabi rin na nagbigay raw siya ng padulas para manalo. Totoo po ba ito? Nandito ako ngayon para linawin ang isyong yan. Pinili ko si Chen Yang, na walang kinalaman sa kahit anong padulas o palakasan. 3 lang ang naging basehan ko, magandang kalidad ng isda, mabuting pagkatao at malinis na pagtatrabaho. Kayo na mismo ang humusga sa itsura at pagiging sariwa nito. May nakalagay pa ditong impormasyon kung saan ito nahuli. Kung makakahanap kayo sa palengke ng isa pang isda galing sa laot na kasing ganda nito, magbibigay ako ng 10,000 piso ngayon din. Kaya nanalo si Chen Yang ay dahil sa totoong husay niya at malinis na pangingisda at hindi dahil sa pandaraya. Kaya sa susunod, wag na kayong magpakalat ng kasinungalingan. Boss Zhao, Xiao Yang, pasensya na po, pasensya na talaga. Naniwala lang din ako sa mga peking litrato online. Nagsalita agad ako nang hindi muna inaalam ang buong kwento. Sana po wag nyo nang masamain. Ayos lang, ang mahalaga nalinaw na to. Kanina lang ang gagaling nyong magsalita na akala mo'y alam ang lahat. Ngayong nilinaw na mismo ni Boss Zhao, bakit bigla kayong natahimik? Lahat tayo dito parehong naghahanap buhay sa pantalan. Hindi ito madali. Maniwala man kayo o hindi, walang kaso sa akin. Ang mahalaga, malinis ang konsensya mo sa kapwa at tapat ka sa pagnenegosyo. Magandang produkto, tamang presyo, yan ang pinakamahalaga. Tama ang sinabi mo. Hindi ako basta-basta mapapabagsak ng Zhao na yan. Boss Hao, baka pwede nating palampasin muna to. Kung babanggain natin sila ngayon, baka tayo ang madehado. Palalampasin ko, si Chen Yang, Diffie. Anong karapatan niyang magpalaot ngayon? Sisiguraduhin kung hindi na siya makakabalik ng buhay. Kuya Yang, may mali. May mga sumusulpot na bangka sa kaliwat kanan sa likuran natin. May isa rin sa mismong harapan natin. Eksaktong 3 bangka lahat. Pumoposisyon sila ng patatsulok para palibutan tayo. Chen Yang, ang dagat na ito ang magiging libingan mo ngayon. Wala na tayong pag-asang makabalik ng buhay sa pier. 3 barko ni na Boss Miao ang nakaharang sa iisa nating bangka. Bumalik na tayo at tumakas, bilis. Hindi na tayo makakatakas. Malalaki ang barko nila kaya malalim ang lubog sa tubig. Maliit ang atin kaya mababaw lang. Talo tayo sa bigat at sa bilis. Pero may isang bagay na hindi nila matatapatan. Huwag na kayong mambitin sa ganitong oras, Kuya Yang. Hindi nila kabisado ang dagat na to. Kumapit kayo ng mahigpit. Hahaha, Shen Yang, katapusan mo na ngayon. Tingnan ko lang kung saan ka pa magtatago. Todo kabig pa kaliwa, aatras ang makina. Dumapa kayong lahat, ngayon din.
Kuya Yang, paano nyo nalaman na doon tayo magtatago? Muntik na tayo doon ah. Nakita kong madilim ang kulay ng tubig. Puro mga nakatagong bato ang nasa ilalim niyan. Malalaki ang barko nila at malalim ang lubog, kaya hindi sila susubok na pumasok dyan. Maliit lang ang bangka natin. Saktong-sakto lang para makalusot tayo sa mga siwang ng bato. Sagasaan nyo sila ng buong bilis. Wasakin nyo ang bangka niya. Kuya Yang, ikabig nyo na. Babangga na tayo pag dumiretso pa. Huwag na. Titigil din sila agad. Mga inutil, bakit kayo huminto? Banggain nyo sabi eh. Putragis, anong tinutungangan nyo dyan? Boss Hao, maitim po ang kulay ng tubig sa unahan. Puro mga nakatagong bato po ang nasa ilalim niyan. Malalim ang lubog ng barko natin. Mawawasak ang barko natin kapag itinuloy natin to. Shenyang, naisahan mo ko. Kuya Yang, ang galing nyo talaga. Paano niyo nalaman na may mga nakatagong bato doon? Mula yan sa mapang ipinamana sa akin ng master ko. Malinaw na nakamarka ang mga yan doon. Kapag low tide, lumilitaw ang mga bato rito. Kahit na high tide ngayon, mababaw lang ang layo ng mga bato mula sa ibabaw ng tubig. Pero 1 metro at kalahati lang ang lubog ng bangka natin. Kaya saktong-sakto lang para makadaan tayo sa ibabaw ng mga yan. Kuya Yang, anak ka talaga ng dagat. Ha 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 ha. Boss Hao, hahabulin pa ba natin? Hahabulin, ulol. Sa dami ng mga bahura sa unahan, sa tingin mo ba makakalusot ang bangka natin? Shenyang, pagbabayaran mo itong ginawa mo. Magtutuos din tayo balang araw. Kuya Yang, tingnan mo oh, parang iba ang kulay ng tubig sa unahan. Nangingitim sa dami. Malaking kawan ng isda yan, ihulog na ang lambat, bilis. Diyos ko, Kuya Yang, ang huling ito ay aabutin siguro ng 100,000. Yayaman na tayo. Diyos ko, mga purong huli sa laot na malalaking yellow croaker bato. Ang lalaki naman ito, 20 taon na akong naghahanap buhay sa pantalan. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming magandang huli. Shenyang, gaano ka ba kalayo pumalaot para makahuli ng ganito kagandang mga isda? Sa malalim na laot, 180 milya. Aba, sa 180 milya, hinarang kami ni Chen Hao dala ang 3 bangka niya. Pero pinag-ikot-ikot lang sila ni Kuya Yang. Kahit likuran ng bangka natin, hindi man lang nila nasagi. Bili na kayo, wag nyo na itong palampasin. Naka 30% diskwento ang lahat ng malalaking silver pomfret natin. Mga bagong huling silver pomfret mula mismo sa laot. Kapag pinalampas nyo ito, 1 taon kayong maghihintay. Ang mura naman yan. Baka naman inalagaan lang yan sa palaisdaan at hindi ligaw. Huwag kayong mag-alala, purong huli yan sa dagat. Kapag peke, papalitan ko ng 10 beses. Papalya ba naman ang tinda ni Boss Hao? Bilis, pikturan nyo na. Ispost nyo sa social media. Lagyan nyo ng caption, dekalidad na tinda ni Boss Hao ng pantalan. Para makita ng mabuti ni Shenyang kung ano ang totoong marketing at kung ano ang totoong lakas. Kuya Yang, nagsipuntahan na kay Chen Hao ang lahat ng mamimili. Anong gagawin natin? Hindi ba tayo magbababa ng presyo? Kuya Yang, bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Nagbaba siya ng 30%. Kung hindi tayo magbababa, wala talagang bibili sa atin. Madaling magbaba ng presyo, pero mahirap itong itaas. Kung magbaba ulit siya ng 50%, sasabay ba ako? Pero hindi naman pwedeng tumunganga lang tayo rito. Kalidad ang binabayaran sa pagbebenta ng isda, hindi ang presyo. Boss Zhao, ito po ang mga ligaw na silver pomfret na ipinadala ni Chen Hao. Pero katatapos lang itong suriin ng quality control natin. Iba ang itsura ng taba sa tiyan ng isdang to. Maitim at walang kinang ang kaliskis. Pati hasang nangingitim din. Isdang alaga lang to sa tabi ng dagat na nagpapanggap na huli sa laot. Binebenta ang isdang alaga na parang tunay na huli sa dagat. Ithi, ginagawa niya tayong lahat ng mga tanga. Tingnan niyo naman itong mga isda ni Shenyang, pantay ang taba at maganda ang marka. Buo at kumikinang ang mga kaliskis. Sariwa at mapula ang hasang. Ito ang totoong huli sa laot, walang duda. Napakaganda ng kalidad nito, ibasura niyo na agad. Lahat ng isda nitong si Chen Hao. Kung isdang alaga, isdang alaga. Kung huli sa laot, huli sa laot.
20 taon na akong nasa negosyo ng seafood. Hindi ako makikipagsosyo sa mga manloloko at sinungaling. Huli sa laot daw, sino bang niloloko mo? Imposible yan. Medyo malambot lang talaga ang laman ng isda namin. Wala ka man lang kaalam-alam sa mga isdang dagat. Galing lang yan sa mga nag-aalaga, walang kwenta. Kapag peke, 10 beses ang bayad. Magbayad ka, sige nga, magbayad ka ngayon din. Magsilapit kayo at tingnan nyo to. Ang mga isdang ito ay nanggaling talaga sa palaisdaan na kinuha ni Lao Wang. Boss Hao, di ba ikaw ang nag-utos na bawasan natin ang puhunan? Mas mura kasi ang kuha sa palaisdaan, kaya mas malaki ang kita. Sabi ko bawasan mo ang puhunan. Pero hindi ko sinabing manloko ka at ibenta ang isdang alaga bilang huli sa laot, tanga. Tingnan ninyong mabuti, mga kababayan. Ginagamit ni Chen Hao ang pangalan ng isdang laot para magbenta ng mga peking isdang alaga. Lantarang panloloko ito sa ating mga mamimili. Sandali, hindi ba't si Boss Zhao yan ang Donghai Seafood? Bakit kaya siya napasadya rito? Shenyang, napakaganda at pare-pareho ang kalidad ng mga isda mo. Tunay na dekalidad at sariwa. Simula sa araw na ito, ang Donghai Seafood Restaurant ko ay kukuha sa iyo ng 500 kilo ng isda araw-araw. 500 kilo at babayaran pa araw-araw sa pinakamataas na presyo sa merkado. Boss Zhao, makakasiguro ka ng 100% sa kalidad ko. Kaya lang, ang pangingisda sa laot ay nakadepende sa lagay ng dagat. Minsan po baka hindi kami makaabot ng 500 kilo. Hahaha, wala yun. Kahit gaano pa karami yan, kukunin ko. Kalidad lang ang tinitingnan ko. Magpapadala muna ako ng 1 milyong down payment sa'yo. Relax ka lang at ihanda ang mga kargamento. Boss Hao, umuwi si Chen yang galing sa laot na punong-puno ng huli. Nakuha pa niya ang pangmatagalang kontrata kay Zhao Dehai. Ngayon, lahat ng tao sa pantalan, sinasamba siya. Kulang na lang purihin siya hanggang langit. Lesiu, ano bang galing meron siya? Sinuwerte lang ang ungas, di ba, Boss Hao? Subukan kaya nating pumalaot ng mas malayo. Sige, kung kaya ni Chen Yang, bakit hindi ko kaya? Bumili kayo ng pinakamagandang fish finder, pati na rin mga drone. Hindi ako makakapayag na matalo ako ng Chenyang na yan, ako si Chen Hao. Boss Hao, paano ang budget? Wala ng budget. Na isang lako na ang bahay ko para rito. Kapag hindi tayo nanalo kay Chenyang, wala na akong ihaharap na mukha. Ang garbo naman ng barkong to. Talagang yumaman na si Chenyang, 500 tonelada ang laki ng barko. Wala kang makikitang ganito kalaki sa buong pantalan. Makikiraan po. Pababa na si Kuya Yang, bigyan niyo siya ng daan. Inayos ko na ang lahat ng papeles ng barko. Kumpleto ang mga papeles. Pwede ka nang pumalaot bukas, kahit anong oras. Umakyat na ako sa barko at nag-ikot. Inikot ko na ang buong loob at labas. Anong tingin mo? Maganda ang barko, pero sa malalim na bahagi ka na ng dagat papalaot mula ngayon. Malakas ang alon doon at maraming delikadong agos. Huwag kang magmamagaling porke sanay ka na sa laot. Sumilong ka kapag masama ang panahon, huwag mong pilitin. Ang gusto ko lang, makauwi ka ng ligtas. Huwag kang mag-alala, iingatan ko ang sarili ko. Hindi ko isusugal ang buhay ko. Ikaw na sana ang bahala kaila mama at papa habang wala ako. Ano ka ba? Hindi pwedeng maging pabigat sa akin yon. Mag-asawa tayo, di ba? Mag-focus ka lang sa pangingisda at sa pangarap mo. Ako nang bahala rito sa bahay. Kuya Yang, saan ba talaga tayo papunta? Patimog Silangan, 120 nautical miles. Ano, 120 nautical miles? Malapit na yan sa pinakamalalim na bahagi ng laot. Paano kung wala tayong makuha? Lugi tayo ng malaki. Kung wala tayong mahuli, sa dagat na lang tayo. Palutang-lutang ng 2 araw. Kailangan nating lumayo para sa unang sabak ng bagong barko natin. Teka, Kuya Yuan, parang may mali. Bakit biglang dumilim ang langit? May parating na bagyo mula sa Timog Kanluran, kuya. Bumalik na tayo, kailangan na nating umikot pabalik. Hindi pa subok sa bagyo ang bagong barko natin. Kapag hindi kinaya, katapusan na natin. Huli na ang lahat. Kung ikot tayo ngayon, sasapulin tayo ng alon sa tagiliran, mas madaling tataob ang barko. Ibaba ang bilis sa 8 knots. Pumasok kayong lahat sa loob at magkabit ng safety harness. Boss Hao, may nahanap ako sa direksyong Timog Silangan, sa layong 80 nautical miles, may makapal na kumpol ng signal. Siguradong malaking
kumpol ng isda yan. Buong bilis, abante. Uunahan natin sila ngayon. Huhulihin natin ang lahat ng isda. Chen Yang, hindi ba't puro lumang diskarte lang ang inaasahan mo? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano sinasakop ng teknolohiya ang karagatan. Boss Hao, parang iba ang tunog ng makina, manahimik ka nga. Bilisan nyo na, maaagaw pa sa atin ang mga isda. Boss Hao, masyadong maliliit ang mga isdang to. Hindi natin maibebenta ng mahal to. Anong nangyayari? Akala ko ba malaking kumpol ng isda yan? Niloko mo kung gago ka. Boss Hao, hindi po kita niloloko. Mali lang po ang nakasetting sa fish finder natin. Ngayon ko lang din napansin. Bobo ka ba? Mali pala ang settings tapos hindi mo agad sinabi. Ano? Anong nangyayari dito? Bakit? Boss Hao, nag-overheat na ng tuluyan ang makina. Namatay na yung makina at saka. Ano na namang problema, putya? Boss Hao, lagot na. Pumasok na ng pumasok ang tubig sa ilalim. Lulubog na tayo, wala na. Katapusan na. Tapos na ang lahat. May barkong nasira at nawalan ng kontrol. Naiwan sila sa gitna ng bagyo. Delikado ang sitwasyon nila. Kuya Yang, sayong kay Chen Hao na bangka yon. Kuya Yang, wag na natin siyang intindihin ah. Paparating na ang pinakamalakas na hagupit ng bagyo. Tayo nga hindi na natin mailigtas ang sarili natin tapos ililigtas pa natin siya. Lilihis tayo para magligtas. Kuya Yang, nababaliw ka na ba? Sa ganyang kalalaking alon, ililigtas mo pa siya. Alam kong isang walang hiya si Chen Hao. Pero hindi ako katulad niya. Hindi ko kayang manood lang habang may namamatay. Kuya Yang, masyadong malaki ang mga alon. Hindi pwedeng magdikit ang dalawang bangka. Yung bangka sa likuran natin, tagilid na, malapit ng tumaob. Hao Cheng, pumunta ka dun at ayusin mo ang distansya ng dalawang bangka. Ako ang tatawid para magligtas. Kuya Yang, sa sobrang laki ng mga alon na iyan, siguradong mamatay ka kapag tumalon ka dyan. Sa laot, walang sinuman ang pwedeng iwanan. Yan ang patakarang itinuro sa akin ni Master. At yan din ang prinsipyo ko. Bakit? Bakit ka nandito? Kumapit ka ng mabuti sa lubid, gumapang ka papunta sa bangka ko. Huwag kang bibitaw, ikaw. Ililigtas mo ako, daming satsat, kung gusto mong mabuhay, gumapang ka na. Kumapit ka ng mahigpit, ha? Salamat, maraming salamat. Salamat, Kuya Yang. Nababaliw ka na ba? Palubog na ang bangkang iyon. May mga tao pa roon sa ibabaw. Hindi natin sila pwedeng iwanan. Kuya Yang, akala ko dati matapang ka lang talaga. Ngayon ko lang nalaman, wala ka pala talagang takot mamatay. Sabi ni Master, walang magkakaaway sa laot. Buhay lang ang mahalaga. Ang pagbaliwala sa nanganganib na buhay. Maaaring iligtas nito ang sarili mong buhay. Pero itatapon naman nito ang konsensya ng isang mangingisda. Hanggat pinanghahawakan mo ang konsensya mo at sinusunod mo ang mga patakaran. Kahit gaano kalaki ang alon, maglalakas loob kang sumulong. Ihanda nyo na ang lambat, ibababa ang lambat, hindi ba muna tayo magpapahinga? Kakatapos lang ng bagyo, lahat ng isda mula sa kailaliman ay umakyat na sa ibabaw. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para mangisda. Kapag pinalagpas mo to, wala na. Punong-puno na ang lambat, mabubutas na sa dami, hahaha. Yayaman na si Kuya Yang. Napakalaking swerte pagkatapos ng bagyo. Nagbibigay ang dagat ng malaking biyaya sa mga marunong rumespeto sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sa lakas ng alon at hangin, nagpumilit ka pa ring itaya ang buhay mo para iligtas siya. Ano kung may nangyaring masama sa'yo? Ayos lang yan, alam ko ang ginagawa ko. Kakayanin ng bangka, at kakayanin ko rin. Hindi ko talaga inaasahan na itataya ni Chen Yang ang buhay niya para iligtas siya. Ibang klase rin talaga ang kabaitan niya, Sayang lang ang pagliligtas sa kanya. Sarili niyang kuya, palaging nilalamangan si Chen Yang. Mabuti sana kung hinayaan na lang siyang malunod sa dagat. Wala talagang utang na loob ang taong yan. Itinaya mo ang buhay mo para iligtas siya. Tapos ni isang salita ng pasasalamat, wala man lang siyang nasabi. Hayaan mo na.
Niligtas ko siya dahil yun ang tama at dikta ng konsensya ko. Hindi dahil may hinihintay akong kapalit mula sa kanya. Chen Hao, ano ang ibig mong sabihin? Matagal nang lagpas ang petsa ng delivery. Akala mo ba nagbibiro lang ako sa'yo? Sabihin mo na, nasaan na ang mga in-order kong sariwang huli mula sa dagat. Boss Son, pasensya na po talaga. Inabot kasi ng bagyo ang bangka ko kaya lumubog. Bigyan niyo pa po sana ako ng kaunting oras. Huwag mo akong daanin sa mga palusot mo. Nakasulat ng malinaw sa kontrata natin ang lahat. Ang hindi mo pag-deliver sa oras ay isang malinaw na paglabag sa usapan. 1 milyong piso ang multa at ni 1 sentimo walang pwedeng kulang. Tandaan mo itong sasabihin ko. Mayroon ka lang 3 araw para bayaran ang multa. Kung hindi, sa korte na tayo magkikita. 1 milyon. Gusto ba nilang patayin ako sa hirap? Chen Hao, alam kong nasa loob ka, buksan mo tong pinto. Kuya Hao, mahigit kalahating taon nang nagtatrabaho sa iyo ang mga tauhan mo. Pero hanggang ngayon, ni anino ng sweldo namin hindi pa namin nakikita. Kaya ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa amin kahit anong mangyari. Wala rin akong hawak na pera ngayon. Maghintay pa sana kayo ng ilang. Maghihintay pa ba, Kuya Hao, ang tagal ng delayed ng sweldo namin. Dugot pawis namin ang puhunan dyan. Tanggapin niyo muna ito bilang paunang bayad, mga kasama. Pangako, kahit ibenta ko pa lahat ng gamit ko, babayaran ko kayo ng buo. Sige, ito muna sa ngayon. Pero Kuya Hao, kapag hindi mo nabuo yung kulang, huwag mo kaming masisisi kung magkakasubukan tayo. Papalapit na si Chen Hao. Chen Yao. Gusto sana kitang makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nakikita mo naman sigurong wala na akong natira, di ba? Pwede ba nating kalimutan na lang ang mga galit natin sa isa't isa? At magtulungan na lang ulit tayo. Ang kapal din naman talaga ng mukha mong makiusap, ano? Noon, panay ang panalamang mo kay Kuya Yang. Binuwis ni Kuya Yang ang buhay niya para lang iligtas ka. Tapos tinalikuran mo lang siya at umalis. Ni hindi ka man lang nagpasalamat. Ngayong wala ka ng matakbuhan, saka kalalapit para makipagtulungan. Alam kong ako ang may mali noon. Pero kahit anong mangyari, kuya mo pa rin ako. Iniligtas kita dahil may konsensya pa rin ako bilang tao. Hindi ko kayang panoorin ka na lang mamatay. Wala akong problema pagdating sa galing sa pangingisda. Pero hindi ko pagkakatiwalaan ang pagkatao mo. Noong mga panahong nilalamangan mo ako, bakit hindi mo man lang inisip na nakababata mo akong kapatid? Isipin mo, ang 500,000 ay pwede nang ipang-upgrade ng kagamitan sa bangka. At mas magiging ligtas pa ang trabaho ng mga kasamahan natin. Pera ang isang dahilan, pero hindi lang yan ang magiging pakinabang mo. Ano pa ba? Ang kompetisyong ito ay inorganisa ng ilang magkakatabing baryo ng mga mangingisda. Dito malalaman ng lahat kung sino ang may tunay na abilidad. Kahit na magaling kang mangisda, lagi ka namang ginugulo ng mga taong katulad ni Chen Hao. Marami nga ang nakakaalam na magaling ka. Pero ilan lang talaga ang buong pusong rumerespeto sa'yo. Kaya kapag nanalo ka rito, sa susunod, kahit malalaking negosyante man o ordinaryong mangingisda, hindi mo nakakailanganin pang magpaliwanag sa kanila. Mas magiging matunog ang pangalan mo rito kaysa sa 10 taon mong pangingisda. Pinunan ko na ang form para sa iyo, pirma mo na lang ang kulang. Unang kompetisyon sa galing ng hari ng pangingisda, unang yugto. Pagkilala sa isda ng nakapiring. Kailangan kapain ng mga kalahok ang isda ng nakapiring. Sabihin kung anong uri ito ng isda, saan ito nagmula at ano ang mga gawin nito. May kabuang 3 isda, 30 puntos ang perpektong score. Galingan mo, Kuya Yang. Tawagin na natin ang unang kalahok. Ang unang isda ay malaking yellow croaker mula sa karagatan ng silangang Fujian. Nangingitlog ito mula Hunyo hanggang Agosto. Nakatira ito sa mababaw at mabatong bahagi ng dagat, 10 hanggang 30 metro ang lalim. Nagtatago sa umaga at naghahanap ng pagkain sa gabi. Tumpak na tumpak, perpektong score, silver pampano mula sa baybayin ng silangang Fujian. Nangingitlog tuwing tagsibol mula Abril hanggang Hunyo. Nakaumbok ang palikpik sa likod nito na may matitigas na tinik. Ito ang pinagkaiba niya sa gray pampano. Isdang espada, nakatira sa malalim na bahagi ng East Sea, 50 hanggang 100 metro ang lalim. Lumalalim sa umaga at umaahon sa gabi. Walang palikpik sa tiyan at ang palikpik sa likod ay umaabot hanggang buntot. Perpekto, nakakuha si Chen Yang ng perpektong 30 puntos. Samba lang talaga yan. Sinuwerte lang siya. Binabati natin si Chen Yang sa kanyang perpektong score. Susunod, tawagin na natin ang ikalawang kalahok, si Chen Hao. Ang unang isda ay yellow croaker. Ang gawi, isa itong uri ng isda sa dagat. Tama ang isda, pero hindi pinaliwanag ang pinagmulan at gawi. Walang puntos, ang ikalawang isda ay pampano.
Kung anong klaseng pampano? Ewan ko, basta pampano yan. Malabo ang sagot at hindi matukoy. Walang puntos. Isdang espada. Nagmula sa East Sea. Hindi ko alam ang gawi. 0 ang kabuang score ni Chen Hao. Aba, bakit ni isang isda hindi makapanitong si Boy Swerte? Ang kakapalang ng isda ang alam, feeling magaling na. Pagdating sa totoong pangingisda, paniguradong walang ibat-bat yan. Ang ikalawang paligsahan ay ang pagtukoy ng lokasyon sa dagat. Gamit lang ang kulay ng tubig, ituro sa mapa ang pinakamagandang pwesto para mangisda. Mayroon kayong 5 minuto. Tawagin na natin ang ikalimang kalahok, si Chen Yang. 500 metro lang ang naging palya sa ibinigay niyang lokasyon. Ang pwestong ito ay mismong sa kalagitnaan pagkatapos ng bagyo. Ang pinakasentro kung saan nagkukumpulan ang mga isda. Hindi aasa sa makina, puro karanasan lang. Para ipakita ang husay ng isang batikang mangingisda. Sa kategoryang ito, perpekto ang marka ni Chen Yang. Ang kalahok numero 5 na si Chen Yang, nangunguna sa kabuang marka. Chen Yang, ikaw ang may gusto nito. Ang patakaran sa semifinals, pumalaot at maglatag ng mga bitag. Kayo ang pipili ng bahagi ng dagat kung saan ilalatag ang mga bitag. Sabay-sabay itong aahunin bukas ng madaling araw. Ang unang 5 kalahok na may pinakamalaking halaga ng huli ang aabante sa finals. Seryosohan na talaga to. Sa paglalatag ng bitag sa laot masusubok ang tunay na galing. Kapag maganda ang pwesto, aabot ng higit 10,000 ang kikitain sa isang araw. Kapag nagkamali ka, uuwi kang walang dala. Master, kagabi, sinadya ko talagang ipagtimpla ka ng espesyal na pain. Target nito ang mga isdang alakaak. Pakisabi kay Master Go, maraming salamat. Chen Yang, huwag ka munang magyabang. Ang pwesto para sa finals ay siguradong magiging akin. Kuya Yang, lahat sila papuntang silangan para mangisda. Bakit tayo papuntang timog? Masyadong maraming tao sa silangan. Kahit gaano pa karami ang isda doon, konti lang ang makukuha natin dahil sa dami ng maghahati-hati. Dito sa pagitan ng mga bahura at mabuhanging ilalim, dito pinakamaraming isda. Mukhang masyadong tago ang lugar na ito ah. Sigurado ka ba rito, ang paglalatag ng bitag, hindi yan basta pakikisunod lang sa uso. Kailangan mong piliin ang tamang pwesto. Yung mga bitag na malapit sa bahura, dapat nakaharap ang butas sa mga bato. Yung mga nasa mabuhanging bahagi naman, dapat nakaharap palabas. Kusa na lang papasok ang mga isda sa bitag para maghanap ng makakain. Ang galing mo talaga, Kuya Yang. Dito natin ibababa ang unang bitag. Nakaharap ang butas sa timog silangan. Ang pangalawa, ilayo natin ang 20 metro. Nakaharap sa hilagang kanluran, dagdagan nyo pa ang pabigat. Sa lalim na 35 metro, dapat nakalapat mismo sa ilalim ng dagat ang bitag. Kuya Hao, ang dami namang mga bangkang nakatambay rito. Baka kaunti lang ang makuha nating isda. Manahimik ka nga, dito siksikan ang mga isda dahil paborito itong puntahan. Bilis, ibaba nyo na ang mga bitag. Nasaan na si Chen Yang? Hindi siya sumunod dito, nakita ko siyang pumunta papuntang timog. Lesiw. Lumalaki na talaga ang ulo. May magandang pwesto naman, pero doon pa pumunta sa kasulok-sulukan. Sigurado, puro walang laman ang mga bitag niya bukas. Sigurado ka bang dito yon? Ang dilim-dilim, paano natin hahanapin? Dito nga yon. Kulay pula ang palutang ni Chen Yang. Ayon sa banda roon, may 3 pulang tuldok. Lawan mo nga. Teka, ang sabi lang ni Kuya Hao, putulin ang tali. Hindi niya sinabing palubugin natin sa ilalim ang mga bitag ah. Hindi na yan mababawi ang sabi ni Kuya Hao. Basta't hindi makapasok si Chen Yang sa finals. Kahit ano, pwedeng gawin. Kuya Yang, buong gabi kang gising, hindi ka ba makatulog? Wala namang problema sa pwestong pinili natin. Ano pang ipinag-aalala mo? Nandito na tayo. Ihanda niyo na ang paghila sa mga bitag. Bakit walang laman, Kuya Yang? Imposible to. Kuya Yang, pinuto lang iba ang taling ito. Sariwa pa ang hiwa. Kuya Yang, walang laman yung 4. Hindi na tayo makakalaban nito.
Kagabi, bandang 2:00 ng madaling araw. May ilaw ng flashlight mula sa 500 metro sa maihilagang silangan. Akala ko noon, ibang bangka lang na nangingisda din. May nanabotahe pala sa atin noong madaling araw. Kuya Yang, sigurado ka ba? Tapusin muna nating hilahin ang mga bitag bago tayo bumalik at mag-usap. Nakita niyo na, yan ang tunay na galing. Punong-puno ang lahat ng 10 bitag natin. Hindi tulad ng iba dyan na pumili pa ng walang kwentang pwesto. Tapos ngayon, nakakahiya dahil walang laman ang mga bitag nila. Ano naman kung siya ang nauna sa preliminaries? Nang totoong labanan na, lumabas din ang totoo niyang kulay. Ano na nangyari kay Chen Yang? Bakit pumalya? Masyado kasing lumaki ang ulo ng batang yan. Pinilit pa kasing doon pumwesto sa liblib. Chen Yang, akala ko ba magaling ka? Kung ganyan lang din, huwag ka nang magmamarunong sa susunod. Ha ha ha. Ha. Ha ha, gusto kong mag-apela. Magandang araw po, mga hurado. May nanabotahe po sa mga bitag ko kagabi. Ito ang logbook ko sa paglalayad. 2:15 ng madaling araw. May napansin akong kahina-hinalang ilaw ng flashlight sa laot. Nai-record na rito ang tinatayang direksyon ng ilaw. Isang logbook lang yan. Kahit sino, kayang-kayang magsulat-sulat lang dyan. Magsisilbing reference lang ang logbook na iyan. May hawak ka bang solidong ebidensya na magpapatunay na sinadyang putulin ang tali? Ito ang tali na kinalas ko mula sa nasirang lambat. Pantay at makinis ang pagkakaputol. Baka siya na ginamitan ito ng matalim na bagay. Kumpara sa pamumulmol dahil sa natural na pagkasira sa dagat. Ibang-iba ang itsura ng putol na ito. Maaari niyo itong suriin ngayon din. Nga, pinutol nga ito ng patalim. Hindi ito natural na nasira. Kahit ang pagkakabuhol, iba na rin. Halatang may pumutol nito at basta na lang ibinuhol ulit. May nahanap ka bang ebidensya kung sino ang may gawa? Wala akong direktang ebidensya para magturo ng kahit na sino. Pero gusto kong humiling base sa patakaran ng kompetisyon. Gamitin ang porsyento ng huli mula sa mga natitirang maayos na lambat para kwentahin ang magiging score ko sa laban. Bakit kayo nakatingin sa akin? Huwag kayong magbintang kung wala kayong ebidensya. Matapos ang pagsusuri, napatunayang sinadyang putulin at sirain ang tali. Ayon sa ika-15 panuntunan ng kompetisyon, kung nagkaroon ng pagkawala ng huli dahil sa panlabas na pangingialam, maaaring kwentahin ang score base sa proporsyon ng nailahok na lambat. Valid ang score ni contestant numero 1, Chen Yang. Pasok na siya sa finals, ayos. Kuya Yang, nasira yung mga lambat mo, hindi ka ba galit? Mabuti na lang at nai-record mo yung ilaw. Kundi, baka hindi na tayo nakapasok sa finals. Walang maitutulong ang galit. Basta nakapasok tayo sa finals, sapat na yon. Ebidensya ang pinakamahalaga. Kagabi mo pa napansin na may mali, kaya pala magdamag kang nagbantay sa kabin. Ayokong magbintang ng walang ebidensya. Kaninang umaga ko lang nakumpirma noong makita ko ang putol na tali. Kung iba iyon, matagal na nilang inaway si Chen Hao. Walang mapapala sa pakikipag-away, baka mahulog lang ako sa patibong niya. Hinihintay niya lang na mawalan ako ng kontrol. Galingan natin sa finals. Sa finals. Hindi na natin siya bibigyan ng pagkakataon sa finals. 3 araw ito sa itinalagang malalim na dagat. Pagbabasehan ang laki, kalidad ng laman, at kung gaano kabihira ang huli. Sa pag-i-score, kailangang makuha ang pinakamalaki sa lahat ng isda. Susubukin sa finals ang kalidad ng isda, pagsunod sa patakaran, at ang pagtutulungan ng buong team. Ang mananalo ay magkakaroon ng tulong sa pangingisda, tulad ng subsidy sa barko at pagkakataong makakuha ng malalaking koneksyon sa negosyo. Mas mahalaga pa ang mga koneksyong iyon kaysa sa mismong premyo. Kuya Yang, sapat na ang 5 araw para makabili ng bagong barko. Siguradong panalo tayo rito. May mga dumadaang dambuhalang yellow croaker sa itinalagang bahagi ng dagat. Hindi bababa sa 15 kilo pataas ang bigat ng mga yon. Kung sino ang makakahuli noon, siya ang hihiranging hari ng mga mangingisda. Masyadong mahirap, nagtatago yon sa mga batuhan sa ilalim ng dagat. Hindi makakapasok ang malalaking barko. At hindi rin ito kakayanin ng maliliit na bangka. Ilang taon na, pero wala pa ring nakakahuli roon. Siguradong magandang laban ito ngayong taon. Simula na ng kompetisyon.
Nahahati sa tatlong bahagi ng dagat ang finals. Ang Ariagi ay paboritong daanan ng mga isda. Maraming isda, pero maraming barko rin ang nandoon. Ang Ariagi ay puno ng mga batuhan sa malalim na bahagi ng dagat. Diyan malamang nagtatago ang hari ng mga isda. Ang Area Sea naman ang pinakaligtas na sigurado ang huli. Lalagpas sa 50 metro ang lalim ng tubig sa Ariagi. At tadtad pa ito ng mga nakatagong bato. Habang mas mahirap itong pasukin, mas malaki rin ang tsansang makahuli ng malaking isda. Nagsisiksikan na sa Ariagi ang lahat ng ibang barko. Mababawasan lang ang mahuhuli natin kung makikisiksik tayo roon. Hindi na natin kailangang makigulo sa kanila. Didiretso tayo sa mga batuhan sa malalim na dagat sa Ariagi. Pero malalaki ang alon doon at maraming nakatagong bato. Hindi ba't masyadong mapanganib yan? Kaya nga walang nakikipag-agawan dahil mahirap pasukin. Kuya Hao, hindi pumunta sa Ariagi si Chenyang. Dumiretso siya sa batuhan sa Ariagi. Maraming nakatagong bato roon. Hindi iyon kaya ng barko natin. Hindi gagawa ng hakbang si Chenyang kung hindi siya sigurado. Kung matapang siyang pumunta roon, ibig sabihin may malaking huli, sundan natin sila. Masyadong malalim ang lapat ng barko natin sa tubig. Delikado kung papasok tayo ng basta-basta tumahimik ka. Sundin mo ang utos ko, baguhin ang direksyon. Kuya Yang, nangingitim ang kulay ng tubig sa unahan. Siguradong may mga nakatagong bato sa ilalim niyan. Umikot na lang tayo, hindi na kailangan. Makinig kayo sa akin, panatilihin ang bilis. Kuya Yang, masyado itong delikado. Kasama ko na ang guro ko rito dati. Kabisado ko na to. Bawasan ang bilis, dahan-dahan lang. Sirang lambat yun ah. Sinong nagtapon yan, gusto atang sumabit sa elisi natin. Hayaan nyo na, tuloy lang tayo. Sa ganyang lagay, nangangarap pa siyang maging hari ng mga mangingisda. Kuya Hao, sumabit ang barko sa mga bato. Mga inutil, mga bulag ba kayo? Ikot ang barko, pumunta tayo sa sikat na daanan. Mas mababa ng 2 degree ang temperatura ng tubig kumpara sa paligid. May umaahon na agos mula sa kailaliman. Umaangat ang mga nutrisyon mula sa ilalim, kaya gustong-gusto rito ng mga isda. Dito na natin ihulog ang lambat. Ariagi, timog silangang bahagi, lalim ng tubig, 52 metro. Temperatura ng tubig, 16.5 degree. Kapansin-pansin ang pag-ahon ng agos. Gumamit na tayo ng malaking ekolohikal na lambat ayon sa patakaran. Kuya Yang, umabot na sa sahig ng dagat ang lambat. Kuya Yang, 1 oras na pero wala pa ring nahuli. Paano kung walang mangyayari kung magmamadali tayo? Sabi nga ng guro ko, mas matalino ang malalaking isda kaysa sa mga maliliit. Kapag mas nagmamadali ka, lalo silang hindi lalapit. Maihuli na tayo, ihanda nyo na ang paghila sa lambat. Diyos ko po, sinlaki na ng braso itong mga isda nga no. Si Chenyang lang talaga ang makakahanap ng ganitong kagandang pwesto. Unang araw pa lang natin to, mas marami pang malalaki ang susunod. Hilahin na ang lambat, ay set ang imbakan sa -1 degree. Kuya Hao, masyadong maliliit ang mga isda natin. Mababawasan daw ang puntos natin sa mga maliliit na isda ayon sa mga hurado, tumahimik ka. Itabi nyo muna yan, maliit man yan, huli pa rin natin yan. Bangka bilang 6, Chen Hao, masyadong marami ang inyong maliliit na isda. Paggamit ng pinong lambat, 1 paglabag, 1 babala. Palitan nyo agad ang lambat o kaya mababawasan tayo ng puntos. Bilisan nyo, palitan nyo ng malaking lambat, bilis. Bilis, ihulog nyo na. Mga tauhan na naman ni Chen Hao. Kuya Yang, bakit hindi natin sila habulin? Sapat na ang nakuha nating ebidensya sa video, hindi na siya makakalusot ngayon. Maging alerto kayo mamayang gabi, siguradong babalik ang mga iyon.
Kuya Yang, malaking isda to. Siguradong ito na ang hari ng mga isda. Tumaas ng 1 degree ang temperatura ng tubig kumpara kahapon. Nagsasalitan ang lamig at init. Ito ang perpektong oras kung kailan aktibo ang mga malalaking isda. Bilis, todo abante. Lumiko sa timog silangan, 15 degree. Bilis sa level 12. Kuya Yang, hindi ba natin titipirin ang mga pain? Baka kasi kapusin tayo mamaya. Critical ang oras na ito dahil nagkukumpulan na ang mga isda. Nandyan na ang malaking isda. Kalma lang, huwag kayong mataranta. Dahan-dahan lang sa pag-angat ng lambat. Isang 25 gin na yellow croaker. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Dahil dito, siguradong si Chenyang na ang tatanghaling hari ng mga isda ngayon. Ibang klase talaga ang galing ni Kuya Yang. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking isda. Kuya Hao, balita ko. Nakapanghuli raw si Chenyang ng isang higanting yellow croaker na 25 gin. Bakit ba? Bakit ba lagi na lang siyang nauna sa atin? Di ba inutusan kitang gumalaw kagabi? Bakit wala ka man lang nagawa? Nakita kasi ako ni Chenyang kagabi, tapos nakuhaan niya ako ng video. Kaya tumakas na muna ako. Masyadong mailap ang matandang isdang to. Para lumaki ng ganyan, sigurado akong kabisado na niyan ang mga galawan ng mga mangingisda. Kuya Liang, ano pang magagawa natin? Masyado siyang maingat, pakiramdam lang sa paligid ang ginagamit niyan. Kapag direktang lumapit ang bangka, agad yang magtatago sa mga siwang ng bato sa ilalim ng bahura. Siguradong hindi aabot doon ang mga lambat natin. Sabi nila bawal na raw maging engkanto ang mga hayop, ano to? Sadya muna nating palayuin ang bangka para makampante siya at hindi makaramdam ng panganib. Kuya Yang, palayo na tayo ng palayo ah. Tandaan mong para sa finals. Huling araw na lang natin ngayon. Matatakot lang yan kung bibiglain natin. Magkunwari muna tayong aalis para magpakampante siya. Saka tayo ikot pabalik. Papasok tayo ng palihim mula sa mababaw na batuhan sa gilid. Bagalan ang takbo ng bangka. Huwag tayong magpahalata. Pinakasensitibo ang matandang isdang iyan sa alo ng bangka at ugong ng makina. Kung ikot tayo ng mabagal sa gilid, hindi niya tayo mapapansin. Iba ka talaga, Chenyang. Dati, ang alam lang natin ay maghagis ng lambat. Wala tayong alam sa mga ganitong diskarte. Kuya Yang, magkaiba itong dalawang pain ah. Reseta iyan ng master natin. Yung malakas ang amoy, para palabasin ang isda mula sa tagong batuhan. Yung matabang naman ang amoy, para manatili sila at hindi umalis. Dati kasi, isang klase lang ang gamit natin. Kaya sa paligid lang siya umiikot noon. Ngayong sabay nating ginamit ang dalawa, kakagat kaya siya o hindi. 3 araw na siyang gutom, hindi siya nagtiwala sa mga naunang pain. Pero reseta ito ng master natin. Kuya Yang, ano iyon? Nakatingin siya sa atin. Walang kikilos, huwag kayong maingay. Ginulat mo naman ako. Kuya Yang, tumakbo na ba siya? Hindi. Sinusubukan lang niya yung pain sa lambat. Ayan na siya. Kumalma lang kayo, huwag niyo munang hihilahin ang lambat. Hayaan niyo siyang kusa na pumasok. Habang nagpupumiglas siya, lalong hihigpit ang lambat. Kuya, umaalog tayo masyado. Sinusubukan niyang patidin ang tali ng lambat. Itodo ang timon pakaliwa, iharap ang unahan ng bangka sa silangan. Huwag niyo siyang hayaang makalapit sa mga bato sa pampang. Pinsan, napakalaking yellow croaker nito. Kasing kulay ng ginto. Hawakan niyo ng mabuti, ibaling niyo ng 2 degree pakaliwa. Huwag niyo siyang hayaang bumangga sa bangka. Masisira ang hitsura at presyo niyan. Sa kalahating buhay ko dito sa mundo, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking yellow croaker. Nabuhay siya sa dagat na ito ng higit 10 taon. Kaya talagang may taglay na siyang talino. Pero hindi na nakakahiya na natalo siya sa pain ko ngayon. Hilahin na ang lambat, dahan-dahan lang sa paghila. Huwag mong isabit sa katawan ng isda.
Tumayo ka ng maayos. Nakabalik na si Chen Yao. Balita ko, nakahuli raw siya ng malaking isda. Ayon sa balita, nakahuli raw siya ng 25 gin na malaking yellow croaker. Ilang dekada na tayong naglalayag, pero bihira tayong makakita niyan. Naihanda ko na ang ebidensya, 3 kopya lahat. Formal nang magsisimula ang huling pagusga sa mga nahuling isda. Maaari nang ilahad ng mga kalahok ng sunod-sunod. Ang mga nahuli ninyong isda. Aba, ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaking yellow croaker. Tingnan mo, mukhang higit 30 gin yan. Tunay na malaking yellow croaker, may habang 87 sentimetro. Umitimbang ng 32 gin ang itsura nito. Ang laman, pagkasariwa at linamnam ay talagang nangunguna. Sa 40 taon ko sa industriya, ito na ang pinakamagandang yellow croaker na nakita ko. Nais kong ireklamo si Chen Yang dahil sa pandaraya. Sinasabi mong nandaya si Chen Yang, may ebidensya ka ba? May nakuha akong palihim na video. Lihim siyang nagkabit ng ultrasonic fish finder. Mahigpit na ipinagbabawal sa paligsahan ang anumang electronic fish finder. Larong pandaraya ang ginawa niya. Teka, imposible naman yata. Sa galing ni Chen Yang, hindi niya kailangang gawin yan. Mahirap masabi, higit 30 gin na yellow croaker. Makukuha ba talaga yan gamit lang ang galing? Mahirap siguraduhin yan. Pakiusap, tingnan ninyong lahat ang malaking screen. Nandyan ang buong katotohanan. Isa itong AVAS tracker. Ginamit para bantayan ang buong ruta ng aming paglalayag. Ang sinasabi niyang ultrasonic fish finder ay pawang gawa-gawa niya lang para idawit ako. Ang totoong lumabag sa patakaran ay ang sarili niya. Ito ang malinaw na ebidensyang nakuha ko. Palihim siyang gumamit ng bawal na gamit para makapanlamang. Tapos ngayon, siya pa ang may ganang magreklamo. Sinasadya niyang manggulo at manira ng iba. Gumagamit na nga ng bawal na gamit, naninira pa ng kapwa. Anong klaseng tao ba yan? Nagkabit pa siya ng tracker. Panghihimasok na yan ah. Nasaan na ang sinasabi mong ebidensya? Matapos ang pagsusuri ng mga hurado, napatunayan na nanira ang kalahok na si Chen Hao tungkol sa paggamit daw ng bawal na gamit na isang maruming pamamaraan sa kompetisyon. Malinaw ang ebidensya. Ayon sa patakaran ng paligsahan, kinakansela na ang lahat ng score ni Chen Hao. Kaya pala ang dami niyang huli nitong mga nakaraang araw eh. Nandaya pala gamit ang makina. Nilagyan pa ng tracker ang bangka ng iba ng palihim. Napakadumi talaga ng budhi. Ang huli ng contestant na si Chen Yang ay pumasa sa rules at may pinakamataas na kalidad. Kaya perfect score ang nakuha niya. Ay dinideklara ko, ang kampiyon para sa King of Fish tournament na ito ay si Chen Yang. Hindi mo lang nahuli ang hari ng mga isda. Pinanatili mo rin ang dangal ng isang tunay na mangingisda. Ang karangalang ito ay hindi lang para sa akin. Tinuruan ako ng mga magulang ko, ng asawa ko, at ng master ko na mangisda. Pero higit sa lahat, tinuruan nila akong maging mabuting tao. Chen Hao. Hindi ako ang tumalo sa'yo. Tinalo mo ang sarili mo. Totoong galing ang kailangan sa pangingisda, paggawa ng masama. Hindi ka makakalayo niyan. Napariwara na talaga ang taong to. Hindi ba pwedeng mangisda ng patas? Ang gahaman at mahilig mandaya, paniguradong babagsak rin sa huli. Chen Hao, mga opisyal kami mula sa District Financial Office. Ginamit mong sangla ang bangka mo para umutang ng 3,200,000 sa isang illegal na lending platform. At matagal nang overdue ang utang na ito. Sumama ka sa amin at makipagtulungan sa investigasyon. Diyos ko, kaya pala desperado siyang mag-champion para may pambayad sa utang. Umutang sa loan shark para isugal ang kinabukasan. Malaking pagkakamali talaga ang desisyon niyang to. Sira na. Sira na talaga ang buhay niya. Natupad na ang pangarap ko. Simula pa lang ito, balang araw, upa tayo ng malaking bahagi ng dagat. Bibili ng bagong bangka at bubuo ng sarili nating team. Papalakihin natin ang negosyo natin sa pangingisda. Di ba nangako ako sa'yo, bibigyan kita ng napakagandang buhay. Matagal nang maganda ang buhay ko kasama ka. 320 kilo ng yellow croaker, 120 ang kada kilo, 38,400 200 kilo naman ng silver pomfret. 70 ang kada kilo, 14,000, 50 kilo ng grouper, 150 kada kilo, 7,500. Ang total natin ngayong araw ay 59,900. Grabe ate, daig mo pa ang computer sa bilis magkwenta. Ang galing talaga. Teka, di ba si Mang Leon na tauhan ni Chen Hao? Dahil nakulong si Chen Hao, tiyak na nawalan na sila ng trabaho ngayon. Sinabi mo pa, sumama sila kay Chen Hao. Tapos ganito lang pala ang babagsakan nila. Umaarangkada na ngayon si Chen Yang. Siguradong gusto nilang lumipat at magtrabaho kay Boss Chen. Ay kami, gusto po sana naming magtrabaho sa inyo. Di ba't tapat na tapat kayo kay Boss Hao? Bakit ngayong bumagsak siya, sa amin kayo lumalapit? May nangyaring masama kasi kay Boss Hao. Wala.
wala na po talaga kaming pagkakakitaan. Parang awa niyo na Boss Chen, bigyan niyo kami ng hanap buhay. Sige, pwede kayong sumama sa akin. Pero dapat kayong sumunod sa patakaran at gawin ng maayos ang trabaho. Susundin po namin ang lahat ng utos niyo, Boss Chen. Kung ano po ang sabihin niyo, iyon ang masusunod. Hindi po kami gagawa ng kalokohan. Napakabuti talaga ng kalooban nitong si Chen Yang. Tinanggap pa rin niya ang mga dating tauhan ni Chen Hao. Sinabi mo pa, kung iba iyan, matagal na silang pinalayas. Iyan ang tunay na may malawak na pananaw bilang isang leader. Ayos na ang lahat ng papeles sa pagrerehistro ng kumpanya. Idinaan natin sa mabilisang proseso, kaya laking tipid natin sa oras at pagod. Ang susunod na hakbang, asikasuhin ang kontrata sa mga kalapit na dagat. Kukuha ng mga bagong barko para makabuo ng fleet. Tapos, palalawakin na natin ang mga koneksyon sa bentahan. Naisumite na natin ang mga papeles para sa kontrata ng dagat. Sabi ng kawanihan ng pangingisda, maaprubahan na raw iyan sa susunod na buwan. May nakontak na akong 2 pagawaan para sa mga malalaking barkong pangisda. Nandito ang mga dokumento. Ang galing mo talagang magplano ng lahat. Sabi mo nga, gusto mong mabigyan ng magandang buhay ang lahat. Kaya tutulungan kitang tuparin ang pangarap na iyan. Hakbang-hakbang natin itong aabutin. Dapat ibalik sa dagat ang mga ganito. Maliliit pa kasi, kung gusto nating magtagal ang kabuhayan natin. Dapat sumunod tayo sa tamang pamamaraan ng pangingisda. Maraming salamat sa sipag nyo, mga kasama. Dala ko na rito ang sahod ninyo para sa buwang ito. Kuya Lee, ito ang sahod mo para sa buwang ito. Base sa pagpasok at sa kalidad ng huli mo, 30,000 iyan. Boss Su, Boss Chen, napakalaki naman po ng bigay ninyo. Nga isipin mo sa isang araw lang kumikita na tayo ng ganito kalaki. Talagang may asenso tayo kapag nakisama tayo kina Kuya Yang at Boss Su. Basta't susunod lang kayo sa patakaran at magsisikap. Siguradong palaki ng palaki ang kikitain natin balang araw. Sabay-sabay nating aayusin ang buhay natin. Ay dinedeklara ko. Opisyal ng bukas ang Yuanyang Fishing Company. Ngayon, tinatawagan po natin si Chen Yang sa entablado para magbigay ng mensahe. Ayon, ang galing, mabuhay. Sige, wala na akong mga mabulaklak na salita. 2 bagay lang, aasa tayo sa dagat para mabuhay. At pamumunuan ko ang mga kapatid ko para kumita ng marangal. Si Chen Yang ay hindi lang ang hari ng mga isda. Siya rin ang nangunguna sa pagbabago ng industriya ng pangingisda rito sa atin. Matapos ang aming deliberasyon na pagdesisyonan namin, nahirangin ka bilang lider ng pangingisdang makakalikasan. Mr. Chen, mula sa pagiging ordinaryong mangingisda hanggang sa narating mo ngayon, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo? Lumuhod ka't magmakaawa sa akin. Pag-iisipan ko kung bibilhin ko ang bangka mo. Kailangang mapakinabangan ang lahat ng gamit natin, paraan lang ito para mabuhay. Sinong nagsabing natatakot ako? 27 taong gulang ako nang pagtaksilan ako ng sarili kong pamilya. Nagpakahirap ako sa loob ng 1 taon, pero 30,000 lang ang naiuwi ko. Akala ng lahat tapos na ako. Pero hindi ako nagpatalo sa tadhana. Kaya ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi dahil sa magaling ako, kundi dahil noong mga panahong hirap na hirap ako. Tinulungan ako ng aking maestro, sinuportahan ako ng asawa ko, at naniwala sa akin ang mga kapatid ko rito. Ang tiwalang yan, nakatanim na sa puso ko, at gusto ko itong ipasa sa inyo. Pamumunuan ko kayong lahat para kumita gamit ang totoong kakayahan natin, at mamuhay ng may dangal. Ang ganda ng sinabi niya. Buong gabi ko iyong kinabisado Mabuti na lang hindi ako pumalpak. Larga na.